Nagsimula ang kwento sa pagdating ng isang napakalaking dragon, isang dambuhalang nilalang na may nagliliyab na pulang mga mata. Tinitigan nito ang isang tao, halatang naaaliw, at sinabing interesting siya, lalo na't iniisip niyang kaya niyang hulihin ang makapangyarihang dragon. Dito natin unang nakilala ang protagonist na si Taishi. Buo ang loob niyang sinabi na hindi siya aalis hanggat hindi niya natatagpuan ang slime na si Puron. Kahit isang pirasong kahoy lang ang hawak niya, nanindigan siya sa harap ng mabangis na boss ng lugar. Natuwa ang dragon sa tapang ng binata at sinabing magiging glorious ang kanyang kamatayan, gagawin daw siyang makukulay na fireworks. Alam ni Taishi sa puso niya na wala siyang laban. Kahit pilit niyang magpakatatag, ramdam niyang hindi ito uubra. Sa huli, tinanggap niya ang pagkatalo at pabulong na humingi ng tawad sa kanyang kaibigang slime, si Puron. Sa mga huling sandali niya, naalala ni Taishi ang mga panahong magkasama pa sila ng maliit at dilaw na slime. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito noon, nangakong hindi sila maghihiwalay. Pero hindi natupad ang pangakong iyon. Hindi pumayag ang mga magulang niyang alagaan ang slime, kaya't napilitan siyang iwan si Puron habang umiiyak ng todo. Ngayon, muli siyang humihingi ng tawad, dahil muli na naman niyang iniiwan ang tanging tunay na kaibigan niya. Samantala, si Puron ay umiiyak din, takot na takot sa mapanganib na gubat sa harapan niya. Biglang napabalikwas si Taishi mula sa pagkakahiga, bumangga sa kahoy na bench na tinulugan niya. Napagtanto niyang panaginip lang pala ang lahat, isang bangungot na umiikot sa mahal niyang kaibigan. Pero ang ingay na gumising sa kanya ay hindi galing sa panaginip. Galing ito sa grupo ng mga bully sa paligid niya. Tumatawa sila at nilalay si Taishi, tinawag pa siyang F-rank loser. Isa sa kanila ang pinagalitan siya dahil natutulog-tulog lang daw siya kung saan-saan. Dapat daw ay nagte-training siya at hindi nagsasayang ng oras. Isa pa ang nagtanong kung natapos na ba niya ang task na pinagawa nila. Isa pa ulit ang nagsabi na kahit mukha itong bullying, binayaran naman daw siya para doon. Kaya kahit isang walang kwentang F-rank dapat daw ay marunong siyang magpasalamat at kumayad ng maayos. Lumapit ang leader nila, si Kasai, at handa nang suntukin si Taishi. Mayabang siyang ngumiti, hinawakan ang ulo ni Taishi gamit ang kamay na may kuryente, at sinabing basurang tao lang siya. Pero bago pa tumama ang suntok, isang malamig pero mahinahong boses ang pumihil. Isang babae, si Karen, ang lumapit at sinabing huwag mag-alala si Taishi. Binalaan niya si Kasai na bawal ang paggamit ng magic sa classroom at kung uulitin pa niya ito, isusumbong na niya. Dinagdag pa ni Karen na malinaw namang binubuli nila si Taishi. Sumimangot si Kasai at sinabing makialam si Karen sa iba. Hindi raw niya problema to at deserve ni Taishi ang traitor dahil palpak siya sa task. Pero hindi umatras si Karen. Sinabi niyang hindi makatarungan ang pagbubuli sa isang tao dahil lang F-rank siya. Nagsimulang mang-asar ang iba pa. Tinawag nilang heroine ng Karine, si Karen, at nil-8 siya dahil palagi raw niyang pinagtatanggol si Taishi. Tinukso pa si Kasai, baka raw nagseselos siya. Nagalit ng husto si Kasai at galit na sumigaw, tinatanong si Karen kung sila na ba ni Taishi. Banta pa niya, kapag nagkatuluyan daw sila, papatayin niya silang dalawa. Pinaalala pa niya na si Karen ay isang D-rank lang, samantalang siya ay C-rank, mas malakas at mas mataas ang status. Pero matatag si Karen. Sinabi niyang subukan lang ni Kasai kung anong gusto niyang gawin. Hindi siya natatakot. Biglang binagsak ng teacher ang file sa desk, pinutol ang tensyon. Pinaupo niya ang lahat dahil magsisimula na ang klase. Nagsitahimik ang mga estudyante, at bumalik sa kani-kanilang upuan. Binigyan pa ni Kasai ng masamang tingin si Karen at bamulong na pagbabayaran niya ito. Samantala, tahimik na napabuntong hininga si Taishi. Sa ngayon, tapos na muna ang gulo. Habang nagkaklase na, nagsimulang magturo ang teacher ng tungkol sa dungeon history. Nagtanong siya kung may nakakaalam kung kailan unang lumitaw ang mga dungeon sa Earth. Walang sumagot. Hindi siya nagulat, mas interesado kasi ang karamihan sa pakikipaglaban kaysa sa pag-aaral. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, hindi pa rin daw tiyak kung saan talaga nagmula ang mga dungeon. Pero ilang dekada na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang mga monsters, dungeon, at magic sa buong mundo. Binago nito ang takbo ng sibilisasyon ng tao. Bagamat puno ng panganib at kaguluhan ang pagbabagong ito, nagbukas din ito ng bagong energy sources at sinimula ng bagong yugto ng industrialization at mga oportunidad.
Ngayon, may bagong misyon ang sangkatauhan, ang sakupin ang lahat ng dungeon at baguhin ang mundo sa proseso. At dito nagsimula ang panibagong kasaysayan. Ipinagpatuloy ng teacher ang lecture, sinabing mula ngayon, kailangang pumili ng landas ang bawat isa, kung magiging dungeon conquerors ba sila, monster hunters, o duelist ng malalakas na hunters. Kailangan nilang mag-ipon ng experience points at magpa-level up para makasabay sa pagbabagong ito. Binigyan niya ng tanong ang klase, ang mga dungeon ba ay simula ng bagong tadhana? O isa ba itong sumpa? Pagkarinig ni Taishi sa tanong na iyon, tila may tumama sa puso niya. Naalala niya ang isang boses na dati na niyang narinig, isang boses na nagsabing ang pagkikita nila ni Puron ay parehong tadhana, at isang sumpa. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya eksaktong narinig ang mga salitang iyon noon, pero naputol ang iniisip niya nang biglang magtanong ang teacher kung ano ang plano ng bawat estudyante para sa future nila. Isa-isang nagsimulang sumagot ang mga estudyante, excited pa nga ang karamihan. Yung iba, gusto ng stable na trabaho. Yung iba naman, nangangarap na maging monster hunters para makakuha ng rare items at sumikat. Habang nakikinig sa mga sagot ng klase, pinaalalahanan sila ng teacher na isa sa pinakaprestihiyosong eskwelahan sa buong mundo ang pinapasukan nila. Kaya dapat daw ay magsikap silang dalhin sa mas mataas na level ang pangalan ng school sa pamamagitan ng pagiging elite hunters. May isang estudyanteng curious na nagtaas ng kamay. Tinanong niya kung posible bang tumalon mula F, D, o C rank direkta sa S rank kung papasok sila sa isang double S rank dungeon at tatalunan ang mga monsters sa loob. Nagkatawanan ng buong klase sa tanong na tila imposible, pero si Taishi, tahimik lang. Hindi siya natawa. Ang simpleng pagbanggit ng double S rank dungeon ay may hatid na kirot sa kanya. Habang ang iba ay nagbibiro tungkol sa pagyaman at pagkuhang lakas mula sa dungeon na yun, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng teacher. Mariin niyang sinabi na hindi biro ang double S rank dungeon. Hindi raw alam ng mga estudyante kung anong klaseng impyerno ang naghihintay sa loob ng ganung dungeon. Ipinaliwanag niya na ang mga ganitong dungeon ay puno ng dragons, demons, at mga nilalang na lampas sa imahinasyon. Wala pang kahit sinong tunay na nakasakop sa isa. Kahit ang mga mataas na rank na hunters ay madalas nabibigo, karamihan sa kanila, hindi na nakakabalik. Ang mga F rank, dagdag pa ng teacher, ni hindi dapat mangarap na lumapit sa isang ganong klaseng dungeon. Ang mga monster sa loob ay hindi lang basta S-class, mas mataas pa roon. At ang simpleng makarating lang sa entrance ay isang malaking achievement na. Kung iniisip ng ilan sa kanila na kayang i-raid yun ng mga estudyante lang, puro kamangmangan lang yun. Ang teacher mismo ay isang A-rank hunter, kaya alam niya ang sinasabi niya. Kaya tinanong niya ang buong klase, may nakakita na ba kahit entrance lang ng double S-rank dungeon? Sa gulat niya, may isang kamay na dahan daw ang itinaas sa likod ng classroom. Si Taishi iyon. Tahimik niyang sinabi na noong bata pa siya, nakapasok siya sa isang double S-rank dungeon. Napalingon ng buong klase sa kanya, gulat na gulat sa sinabi niya. Napalawak ang mga mata ni Karen sa hindi makapaniwalang reaksyon, habang si Kasai naman ay agad na nagsabi ng sinungaling. Nagsimulang pagpawisan ng teacher, halatang kinakabahan. Sinubukan niyang ipaliwanag na baka naguguluhan lang si Taishi o maling memorya lang yun mula sa pagkabata. Nagtawanan ulit ang ibang estudyante, nilate si Taishi at sinabing baka daw nataman lang ang ulo nito noong bata pa at kaya kung ano-ano ang naiisip. Wala pa nga siyang basic frontend magic, paano pa kaya ang mabuhay sa loob ng double S rank dungeon? Lalong sinabayan ni Kasai ang pangungutya. Sinabi niyang nagsisinungaling lang si Taishi dahil alam niyang walang makakapagpatunay kung totoo man yun. Pero bigla na lang pinukpok ni Taishi ang mesa niya, tumangging umatras. Buong tapang niyang sinabi na totoo ang sinabi niya, nakapasok talaga siya sa isang double S rank dungeon noon. Kitang-kita sa mga mata niya ang sincerity. Sa pagkakataong yun, napansin yun ni Karen. Naramdaman niyang hindi nagsisinungaling si Taishi. Pero si Kasai, lalo lang siyang pinanlamigan ng dugo. Naiinis siyang makita si Taishi na napapansin ng iba. Nag-shift ang eksena sa labas ng school. Mag-isa lang si Taishi na nakaupo sa isang bench, malalim ang iniisip. Naalala niya ang panahong magkasama pa sila ni Purun sa loob ng misteryosong dungeon na yun. Sa kasalukuyan, tahimik lang siyang nakaupo, iniisip ang slime friend niya. Lumapit si Karen at umupo sa tabi niya.
Tinanong niya kung bakit mag-isa si Taishi at kung may nangyari ba. Sagot ni Taishi, may iniisip lang daw siyang mga lumang alaala. Naging curious si Karen at gusto sanang malaman pa, but bago pa sila makapagpatuloy, dumating na naman ang mga bullies. Isa sa kanila ang nagsabing hinahanap nila si Taishi simula pa launch. Galit na galit si Kasai nang makita si Karen na kasama si Taishi. Halatang naiinis siya. Isa sa mga bullies ang nanukso sa kanila. Tinawag silang couple at tinanong kung anong ginagawa nila sa tahimik na lugar na yon. Diretso sa punto si Kasai. Hinamon niya si Taishi kung totoo raw ang sinabi nito. Kumuha siya ng photo ng Double S rank dungeon gamit ang camera niya. Kapag may nakuha siyang ebidensya, baka raw may maniwala na sa kanya. Nagalit si Karen sa narinig. Sinabi niyang tigilan na ni Kasai ang kahibangan niya, kundi tatawag na siya ng teacher. Pero tinanggap ni Taishi ang hamon. Sinabi niya kay Kasai na kapag naibalik niya ang litrato, titigilan na nila siya at si Karen. Nagulat si Karen. Hindi siya makapaniwalang pumayag si Taishi. Binalaan niya si Taishi na niloloko lang siya ng mga bully. Pero ngumiti lang si Taishi. Nagpasalamat siya kay Karen sa palagi nitong pagtatanggol sa kanya, at humingi rin siya ng paumanhin. Gusto raw niyang matulungan si Karen sa sarili niyang paraan. At may isa pa siyang dahilan kung bakit gusto niyang pumasok sa dungeon. Kailangan niyang hanapin si Puron. Sinabi niya kay Karen na huwag mag-alala. Importante ito para sa kanya. Naintriga si Kasai sa sagot ni Taishi, at nagbigay siya ng kondisyon. Kapag nabigo si Taishi na magdala ng ebidensya, magiging laruan siya ng grupo, habang buhay. Pagsapit ng hapon, makikita si Taishi na nakasakay sa bisikleta. Huminto siya sa harap ng isang madilim na kuweba, buo ang loob. Nandito na siya sa entrance. Sa wakas, handa na siyang muling pumasok. Sa Double S rank dungeon. Tumayo si Taishi sa bungad ng kuweba, ang mga mata niya punong-puno ng determinasyon. Wala siyang pag-aalinlangan ng tawirin ang nabubulok na, "Do not enter," sign na halos nakabaon na sa lupa. Sa loob, mabigat ang hangin at sobrang tahimik. Ang dilim ay abot hanggang sa dulo ng bato-batong koridor. Pero nagpatuloy si Taishi, hawak ang kamera at nire-record ang bawat hakbang. Umaasam sa lugar na ito, baka matagpuan niya si Puron. Mahina niyang tinawag ang pangalan ng kaibigan sa loob ng kadiliman, paulit-ulit, "Ako ito, si Taishi, kaibigan mo." Sagot lang ng kuweba ay mga echo ng sarili niyang boses. Pero mula sa kaibuturan ng dilim, may isang nilalang ang lumabas. Mukha itong aso pero may dalawang baluktot na sungay, naakit ng boses niya. Tinitigan ito ni Taishi nang may katahimikan at awa. Si Puron ba ito? Kahit sigurado siya sa nakita, hindi niya napigil ang tanungin ang nilalang kung mag-isa rin ba ito, tuluyan na bang umalis si Puron. Huli na ba siya? Biglang may mahinang pagaspas na bumasag sa katahimikan, isang paru-paro na mahina ang liwanag, lumilipad sa ere sa harapan niya. Hindi niya maalis ang tingin dito. Sa gitna ng dilim ng kuweba, ang marupok nitong ganda ay tila bumura sa takot. Naalala ni Taishi nung bata pa siya, kung paano siya pinuno ng takot ng lugar na ito. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ng paligid, parang hindi naman pala ganoon kadilim. Baka maliit lang talaga siya noon, baka sobrang exaggerated lang ang takot niya noon. Mukhang hindi naman pala ganoon ka nakakatakot. Papaniwala na sana siya sa sariling si Puron ay ligtas at nasa ibang lugar, nang may bigla siyang naramdamang presensya sa likuran niya, malaki, malamig, at nakatingin. Mula sa dilim, dalawang nagniningning na mata ang sumilay. May gumalaw, isang napakalaking bagay. At sa sumunod na segundo, sumabog ang lupa sa ilalim niya. Naitapon si Taishi na parang basang manika, tumama ang likod sa matigas na bato. Napasinghap siya sa sakit, hirap huminga. Habang bumababa ang alikabok, unti-unting lumitaw ang halimaw. Hindi ito mukhang nagmamadaling patayin siya. Sa halip, nakatitig ito kay Taishi na para bang naaaliw sa kahinaan niya. Sumigaw si Taishi habang tinutokso siya ng halimaw, at sa kanya ito nakita, ang mukhang lagi niyang napapanaginipan. Ang dragon. Ang parehong dragon na bumabagabag sa kanyang mga panaginip, ngayon ay nasa harapan na niya, totoo, buhay, at mas nakakatakot sa personal. Tinitigan siya ng dragon na may halong galit at pangungutya. Isang hamak na tao raw ang nang-ahas pumasok sa dungeon nito. Nakakahiya raw. Inamoy siya ng dragon at tumikim. "Ang hina mo, hindi ka man lang makakabusog sa gutom ko," ani ng halimaw. Napansin nito ang kamera na dala ni Taishi.
Na-curious ito, at sa isang bagsak ng paa, dinurog ang device. Akala siguro nito ay communication device iyon. Ngayon na wala na ang camera, tinanong ng halimaw kung ano na ang gagawin ng tao, mag-isa, walang laban, at walang ebidensya. Tuloy-tuloy ang insulto nito. Sa paos at mabigat nitong boses, tinawag si Taishi na basura. Walang silbi, kaawa-awa, pero narinig na ni Taishi lahat ng iyon dati pa. Sa totoo lang, parang replay lang ng lahat ng panlalait na naranasan niya mula sa mga bully, mula kay Kasai, mula sa mundong paulit-ulit na sinasabi na ang isang F-rank na tulad niya ay walang karapatang sumaya, o mabuhay gaya ng iba. Naalala niya si Kasai, kung ilang beses na niyang pinipigil ang sarili, pinipigilan ng kamaong gustong manlaban. Ngayon, namumula ang mga mata ni Taishi, hindi lang sa sakit kundi sa apoy sa loob niya. Dinampot niya ang isang kahoy na club malapit sa kanya. Nanginginig pa ang boses niya, pero may bigat na ang mga salita niya. Hindi na niya binulong lang sa sarili, ngayon, buo ang loob. Hindi siya basura. Ang pangalan niya ay Taishi. At ngayon, hahabulin niya ang dragon. Tumawa ang dragon, mababa, malalim, at yumanig ang buong kuweba. Ikaw, lalaban. Panunuyan nito. Aliw na aliw sa tapang ni Taishi. Sinabi nitong dapat na lang siyang tumakbo habang may oras pa. Pero nanatili si Taishi sa kinatatayuan niya. Hindi siya tatakbo, hindi hanggat hindi pa niya natatagpuan si Puron. Pumwesto siya sa simpleng battle stance. Sumimangot ang dragon. Sa isang iglap, sinipa niya si Taishi. Muli siyang tumilapon, gamulong sa lupa na parang sirang laruan. Tanga, sabi ng halimaw. Isang tao na halos hindi ko sulit patayin. Pero masarap sirain. Nagpapatuloy ang eksena na parang eksaktong kopya ng bangungot ni Taishi. Muli, narinig niya ang boses ng dragon na tila nangangako. Gagawin kitang fireworks. Basa ng dugo at alikabok, mahina siyang bamulong ng mga salitang may lungkot, hindi para sa dragon, kundi para sa kaibigan niyang hindi niya nabantayan. Sorry, Puron. At biglang, liwanag. Isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tinamaan ng dragon ng nakakabulag na enerhiya. Sumabog ang hangin sa lakas ng kuryente. Napapikit si Taishi at tinakpan ang mukha. Umalangaw-ngaw ang kulog sa loob ng kuweba. Ramdam niya ang init sa balat habang ang mga kidlat ay bumagsak ng sunod-sunod sa katawan ng halimaw. Nang hamupa ang ingay at nawala ang liwanag, dahan-daang iminulat ni Taishi ang mga mata niya. Patay na ang dragon. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya ang nasunog na bangkay ng nilalang na halos pumatay sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas. Lumapit siya, kabado ang puso, hindi alam ang iisipin. Paano? Sino? At sa kanya ito nakita. Sa gitna ng kumikislap na kidlat, may isang maliit at makinang na bagay na gumalaw. Isang dilaw na slime, lumiwanag at lumulutang sa ibabaw ng patay na dragon. Nang humarap ito kay Taishi, napahinto ang kanyang paghinga. Kilala niya agad ito, si Puron. Pero hindi na ito ang mahina at malambot na slime na naaalala niya noon. Ang bersyon ni Puron na ito ay may nagniningning na markang hugis screws malapit sa isang mata, at ang buong katawan niya ay tila naglalabas ng electric energy. Mas malakas na siya ngayon, isang ganap na transformation. Nagsimulang bumalik ang mga alaala kay Taishi. Naalala niya ang unang beses na nakakita siya ng slime, noong unang field trip nila kasama ang kanyang mga magulang. Pumunta sila sa isang fair malapit sa kanila, kung saan maraming lifelike monster statues ang nakadisplay sa isang malawak na parke. Doon niya nakita ang estatwa ng isang slime na may label na F-rank monster. Pinakalma siya ng mga magulang niya. Sinabi nilang peke lang lahat ng iyon, dekorasyon lang. Pinagmamadali pa siya, baka raw mamiss nila ang parada. Masaya ang parada, makukulay na puppet, malalaking gumagalaw na monsters, at ang pinakainaabangan, ang King Buffalo, isang dambuhalang nilalang na ginagalaw ng mga bihasang performer. Masaya ang mga magulang ni Taishi. Nakangiti silang pinapanood ang anak nila, tuwang-tuwa raw ito. Pero hindi totoo iyon. Hindi nag-e-enjoy si Taishi. Takot siya. Nang umarte ang isang tao na parang umuungol ang King Buffalo, napasigaw si Taishi sa gulat. Yumanig ang tunog sa dibdib niya. Para sa kanya, sobrang totoo ng monsters. Tumakbo siya. Hindi na siya nag-isip. Tinakasan niya ang parade habang halos mabulag sa takot. Sa pagmamadali niya, nabangga niya ang isang batang babae na nakatayo sa harap ng peking kastilyo. Natamba ang bata at mahinahong sinaway siya, delikado raw ang tumatakbo sa gitna ng crowd. Pero hindi na siya huminto.
Mahina siyang nagsorry habang tumatakbo palayo, halos maiyak. Nilingan siya ng bata, nagtataka sa kakaibang lalaking tumakbo dahil sa mga peking monsters. At doon nagsimula ang takot ni Taishi sa monsters. Habang patuloy siyang tumatakbo, hindi na niya namalayang sobrang layo na pala siya sa daan. Palakad-lakad siya sa gitna ng gubat, tinatapik ang isang maluwag na bato sa paanan, habang iniisip. Bakit ba ako takot sa monsters? Duwag lang ba talaga ako? Pero habang gamulong ang bato papalayo, napansin niyang hindi na niya alam kung nasaan siya. Naliligaw na siya, kinabahan siya at nagsimulang tawagin ang nanay at tatay niya, nanginginig ang boses. Mabilis na dumidilim ang langit, at upang dagdagan pa ang problema, nagsimulang umulan. Lalong naging masama ang araw na iyon, lalo na para sa batang katulad ni Taishi. Takot na takot, pinilit ni Taishi na makalusot sa mga basang palumpong, naghahanap ng kahit anong masisilungan. At doon niya ito nakita, isang malaking kuweba sa harapan niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papasok, umaasang mabibigyan siya ng silong ng mga bato mula sa ulan. Habang papalalim siya sa loob, lalo ring lumalakas ang ulan sa labas. Unti-unting nasanay ang mga mata niya sa dilim. At doon niya napansin, na kahit nakakatakot ang bungad ng kuweba, hindi pala ito ganoon kasama sa loob. Sa katunayan, parang may kakaibang katahimikan dito, parang may hiwaga. Curious si Taishi, at dahil wala naman siyang ibang magawa habang naghihintay, nagpa siya siyang i-explore ang kuweba. Habang palalim siya ng palalim, may bigla siyang nakita. Isang slime, maliit, bahagyang tumatalbog sa lupa. Napadilat ang mata ni Taishi sa hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Totoong slime ba to? Dahan-dahan siyang lumapit para masilip ito ng maayos, pero bigla siyang natigilan. May anino sa likod ng slime. Isang napakalaking king buffalo. Napasinghap si Taishi. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nagtago siya sa likod ng bato. Umasa siyang hindi siya nakita ng halimaw. Bakit may ganitong klase ng monster sa isang maliit na kuweba? Tanong niya sa sarili. Alam niyang masama ito. Kapag nakita siya ng king buffalo, siguradong tapos na siya. Gusto na niyang tumakbo. Lahat ng parte ng katawan niya sinisigaw na, umalis ka na. Pero nang muling tingnan niya ang slime, nakita niyang nanginginig ito. Ang gelatinous nitong katawan ay umaalog sa takot, at may marahang, nakakaawang tunog itong inilalabas. Alam ng slime na mamamatay na siya. Parang may humigop sa puso ni Taishi. Naramdaman niya ang biglaang guilt. Mahina siyang nagsorry habang nakatago. Gusto niyang iligtas ito, pero alam niyang hindi niya kaya. Hindi siya sapat, pero habang paalis na sana siya, may pumasok sa isip niya. Naalala niya ang slime statue sa amusement park, yung may label na F-rank. Naalala niyang nabasa niya noon na ang mga slime ay mga timid creatures, mga nilalang na madaling matakot, madaling malungkot. At bigla niyang naintindihan, ang slime na ito, katulad niya, parehong mag-isa, parehong takot. Nang ibaba na ng king buffalo ang ulo nito para kainin ang slime, doon na nagdesisyon si Taishi. Bigla siyang tumakbo at itinakip ang sarili sa harap ng slime. Nagulat ang halimaw, isang batang tao ang humaharang sa kanya. Hindi nito inaasahan yun, pero wala nang pakialam si Taishi sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang maliit na nilalang na nasa kamay niya. Mahina niyang tinanong ang slime kung okay lang ito. Pinakilala niya ang sarili at nagtataka kung bakit isang mahinang monster tulad nito ang nagtatangkang labanan ang ganoong kabanggas na nilalang. Hindi sumagot ang slime, tinitigan lang siya ng malalaking, basa nitong mata. Dahan-dahan itong binuhat ni Taishi at mahigpit na niyakap. Sabi niya, kung pareho lang silang mahihina, ang pinakamatalinong gawin ay tumakbo. Hawak-hawak si Puron, tumakbo si Taishi palabas ng kuweba, dumaan sa ulan, at bumalik sa kagubatan. Kahit saan pwedeng may monster, pero hindi na siya huminto. Hindi rin niya maintindihan kung bakit niya isinusugal ang lahat para sa isang low-level monster. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na niya kayang iwan ito. Hindi na, lalo na't nailigtas na niya ito. Pagbalik nila sa park, basang-basa na si Taishi mula ulo hanggang paa. Tumingin siya sa slime at mahina itong tinanong kung may pangalan ba ito. Umungol lang ang nilalang. Puron, ngumiti si Taishi. Simula ngayon, yan na ang pangalan mo, Anya. Sinabi niya kay Puron na balang araw, palalakasan niya ang sarili niya, at makikipag-contract sa kanya. Magkasama silang dalawa, habang buhay.
Pero hindi nagtagal ang saya. Pagbalik nila sa parents ni Taishi, agad siyang sinermonan. Anong ginagawa mo sa gubat? Galit na tanong ng ina niya. At bakit may monster ka sa braso mo? Ipinaalala ng nanay niya na dahil wala pa siyang contract ability, bawal siyang mag-uwi ng monster. Kailangan daw niyang ibalik agad ang slime. Wasak ang puso ni Taishi habang pabalik siya ng gubat. Tahimik niyang buhat si Puron. Bakit pa kasi ang hina ng slime na yan, bulong ng ama niya. Sabi naman ng nanay niya, malamang ay galing lang daw sa gubat sa likod ng amusement park ang slime. Kailangan daw matutunan ni Taishi na may mga bagay talagang bawal. Habang papalalim sila sa kakahuyan, paulit-ulit humihingi ng tawad si Taishi kay Puron. Patawad daw, kung pwede lang sana, iba ang naging sitwasyon. Pagkarating sa lugar kung saan sila unang nagkita, inilabas ni Taishi ang isang pirasong tinapay mula sa bulsa, ang nag-iisang pagkain niya. Inalok niya ito kay Puron. Ito lang ang meron ako, pero sayo na to, umiiyak niyang sabi. Masaya naman ang slime, tinanggap ang tinapay at tila nagpapasalamat. Sorry, sabi ulit ni Taishi habang pumapatak ang luha. Ang hina ko kasi, pero parang sinasabi ni Puron sa kanya na okay lang. Naayos lang kahit ganon. Nanghihina pero may pag-asa, nangako si Taishi na magpapalakas siya. Babalikan niya si Puron balang araw. At yun ang huling beses na nakita niya ang slime. Kahit pangumiti si Puron sa huli, nakita ni Taishi ang lungkot sa likod ng ngiti nito. At doon nalaman ni Taishi ang totoo. Ang kuwebo kung saan niya unang nakita si Puron, isang S-rank dungeon pala yun. At ngayon, wala na siyang paraan para makapasok ulit. Hindi hanggat hindi siya malakas. Para makita si Puron ulit, kailangan muna niyang lumakas. Sobra, pero lumipas ang mga taon, at hinarap ni Taishi ang katotohanan. Wala siyang special powers. Wala siyang talento. Walang nagbago sa loob ng 6 na taon. Maliban sa isang bagay, si Puron, ang slime na iniligtas niya, lumakas. Hindi lang basta lumakas, sobrang lakas. At ngayon, pagkatapos ng lahat, magkasama na ulit sila. Hindi napigilan ni Taishi ang emosyon niya. Niyakap niya ng mahigpit si Puron habang humahagulgol. Miss na miss kita, Puron. Patawad daw. Patawad sa hindi agad pagbabalik. Si Puron, na ngayon ay nagniningning sa lakas, ay yamakap din sa kanya gamit ang jelly-like nitong katawan. Hindi makapaniwala si Taishi. Ito ba talaga ang slime na tinalo ang dragon gamit ang kidlat? Oo, matapang na kinumpirma ni Puron. Kahit F-rank pa rin si Taishi at hindi pa rin siya pwedeng mag-contract, hindi ito mahalaga kay Puron. Hindi siya umalis. Hindi siya nagbago. Nanatili lang si Puron sa tabi niya, mainit, tapat, at punong-puno ng pagmamahal. Parang sinasabi nitong gusto pa rin niyang maging partner ni Taishi. Nagdalawang isip si Taishi. Alam niya ang rules. Bawal mag-contract ng walang qualification. Pero bago pa siya makapagsalita, may biglang nangyari. Isang system notification ang lumitaw sa harapan niya. Isang tanong lang ang nakasulat. Gusto mo bang manahin ang kakayahan ni Puron the Slime? Nanlaki ang mata ni Taishi. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Makukuha na niya ang lahat ng kakayahan ni Puron. Si Puron naman, parang wala lang sa kanya ang lahat. Masaya itong tumatalbog-talbog na parang sinasabing, sige lang, ituloy mo na. Tinitigan ni Taishi ang masiglang slime at naisip na baka nga, dapat niya nang tanggapin ang contract. Kaya huminga siya ng malalim, pinindot ang system window, at kinumpirma ito. Bigla, isang gintong liwanag ang bumalot sa paligid nila. Sobrang nakakasilaw kaya napasigaw si Taishi habang unti-unting naglaho ang paligid niya. Sa loob ng ilang segundo, parang lumulutang siya sa kalangitan, tapos dahan-dahan siyang bumalik sa lupa. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang nangyari. Pero kakaiba, wala siyang nararamdamang bago, bukod sa bahagyang pananakit ng ulo. Doon siya napatigil. Naalala niya ang sinabi dati ng teacher nila sa klase. Imposibleng makapag-contract sa isang monster na mas mataas ang rank kaysa sa tamer. Bumigat ang dibdib ni Taishi. Baka nga hindi gumana ang contract dahil masyado siyang mahina. Mas malala pa, wala na si Puron. Baka tuluyan na itong nawala. Pero bigla, may pamilyar na bigat na damapo sa ulo niya. Napatingala si Taishi, at nandoon si Puron, nakaupo lang sa tuktok ng ulo niya na parang walang nangyari. Napatawa si Taishi, medyo naiilang. At mahina niyang sabi, pasensya na, siguro hindi gumana, masyado akong mahina.
Kahit may lumipat na skill, baka hindi ko rin magamit sa ngayon. Pero biglang umiikot si Puron sa harap ng mga mata ni Taishi, parang may hinahanap. Bago pa man makapagtanong si Taishi, may kakaibang nangyari. Lumabo ang paningin niya, napasabsab siya sa lupa, naguluhan sa biglaang pagkabulag. Pagkalas ni Puron sa ulo niya, mabilis siyang kumurap, pilit binabalik ang tamang focus, at doon niya ito nakita. System notification. Nakuha mo ang skill, appraisal. Agad niyang sinubukan ito kay Puron. At ang nakita niya, halos ikahimatay niya sa gulat. Ang cute na slime sa tabi niya, level 777, triple S ranked monster. Hindi pa siya nakaka-recover sa shock, itinapat naman niya ang skill sa patay na itim na dragon malapit sa kanila. Lumabas ang appraisal window, mas mahigit level 216, double S rank, may flame at flight attributes. Napakalakas pala talaga ng dragon na yun. Napaisip si Taishi, ito ba ang nakikita ni Puron sa mga monsters buong buhay niya? Detalyado, buo, klaro, habang sasabihin na sana niya ang naisip, napansin niyang. Naglalaway si Puron. Sinundan ni Taishi ang tingin ng slime, nakatitig ito sa bangkay ng dragon. Gutom, gusto nitong kainin ng dragon. Alam naman ni Taishi na hindi na bago ang pagkain ng monster meat pero ganito kalaki. Paano nila dadalhin ang ganito kalaking katawan? Biglang naalala niya, transcendent storage. May unlimited space si Puron. Agad niyang inutusan si Puron. Ay store mo yan. Walang segundong sinayang, lumawak si Puron, parang isang malaking gelatinous net, at nilamon ang buong dragon sa isang higop. Pagkatapos, tumalbog lang ulit siya pabalik sa dati niyang maliit na anyo, at tumalon papunta sa balikat ni Taishi. Binuhat siya ni Taishi, nanginginig pa rin sa gulat. Ang dami mong kayang gawin, grabe ka talaga, sambit niya. Tinitigan niya ang maliit na slime, hindi pa rin siya makapaniwala. Ganun lang, napakalaking bagay pero parang normal lang kay Puron. Pero sa kabila ng lahat, masaya si Taishi. Masaya siyang magkasama na ulit sila. Naalala niya ang isang bagay, isang alaala na matagal nang nasa isip niya. Tuwing nakakakita siya ng partikular na tinapay, naaalala niya ang araw na iniwan niya si Puron. Ikinwento niya ito kay Puron, kung gaano siya nagsisisi noon, at kung paano niya gustong isama siya pauwi. Ngumiti si Taishi, kumain tayo ng tinapay na yun pag-uwi natin, ha? Ngunit bago pa man tuluyang maramdaman ang tahimik na sandali, biglang nanigas ang katawan ni Puron. Tumalikod ito at nakiramdam. Nag-alala si Taishi at agad siyang tumingin-tingin sa paligid. At doon niya ito nakita. Isang napakalaking gagambang may 8 paa, mabilis na papalapit sa kanila. Tumakbo ito sa direksyon nila, nakalak na ang target sila. Paglungad ng halimaw, agad sumugod si Puron sa harap ni Taishi, nag-expand, at tinakpan siya bilang shield. Pero ngayon, hindi na katulad dati si Taishi. Hindi na siya helpless. Ginamit niya agad ang bagong appraisal skill sa halimaw. Queen Spider, double S rank, type Poison Spider, level 207, abilities, Poison, Spider Silk. Habang umatras si Puron, sinisiguradong protektado si Taishi, napansin niyang napakabilis at palido ng galaw ng slime. Madali nitong naiwasan ang lahat ng mabilis at mababanggas na atake ng spider. Naging desperado ang halimaw. Naglabas ito ng laso na kahit ang mga bato ay natutunaw. Pero sa kung anong paraan, nagawa pa ring protektahan ni Puron si Taishi. Habang nasa loob ng katawan ng slime, binalaan ni Taishi si Puron na mag-ingat. Kayang tunawin ng lason ang kahit matitigas na bato. Dahil sa dami ng paa ng gagamba, malawak ang range ng mga atake nito, at sobrang bilis pa. Kung ganito ang sitwasyon, seryosong effort ang kailangan para manalo. Pero biglang lumayo si Puron kay Taishi at lumutang sa itaas ng gagamba. Dito na-realize ni Taishi kung anong binabalak ng slime. Naalala niya ang tinuro sa klase, ang kahinaan ng Queen Spider ay nasa ulo. Sa malas, alam din pala ng gagamba iyon. Ngumisi ito ng masama at agad naglabas ng nakal-alasong singaw na tumama kay Puron, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Inakala ng gagamba na panalo na siya, kaya nagsimula itong tumawa ng nakakatakot. Pero wala siyang kaalam-alam sa bangungot na susunod. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng 8 paa ng gagamba. Paglaho ng usok, nakatayo si Taishi, ibang-iba na ang itsura. Nag-iba ang kulay ng buhok niya,
At si Puron ay naging isang espada, isang slime-like weapon na sobrang talam at tila may buhay. Natuto si Taishi sa laban. Hindi lang pala ulo ng spider ang weak point nito, pati mga paa ay mahina rin. Doon niya naintindihan, hindi pumalpak ang contract nila ni Puron. Gumana ito, at ngayon, nararamdaman na niya ang lahat, naiintindihan ang mga monster, at kung paano sila talunin. Nang matapos ang laban, bumalik sa normal ang buhok niya at bumagsak siya sa lupa, pagod pero buhay. Tumingin siya kay Puron, hindi pa rin makapaniwala kung gaano kalakas ang slime na ito. At ngayong magkasama na ulit sila, naisip niya, ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Paglipas ng oras, gabi na. Makikitang muli si Taishi na nakasakay sa bisikleta, pero ngayon, hindi na siya mag-isa. Masayang tumatalon-talon si Puron habang sumasabay sa kanya. Pagdating nila sa bahay, ngumiti si Taishi at tiningnan ang pamilyar na building. Ito na ang bahay natin ngayon, sabi niya sa slime. Dito na tayo titira. May konting biro sa tono ni Taishi nang imbitahan niya ng formal si Puron sa loob. Excited si Puron habang ini-explore ang bagong tahanan. Pero pagpasok ni Taishi sa kwarto, natulala siya. Kalat na kalat ito, napakamot siya sa ulo, nahiya bigla. Ganito na ba ito dati? Ni hindi na niya maalala kung kailan huling nalinis. Nagmadali siyang maglinis, sabay sabing, hintayin mo lang ako saglit. Pinilit niyang i-convince si Puron na usually, malinis naman daw ang bahay niya, kahit halatang hindi totoo. Pero mukhang walang pakialam si Puron. Abala ito sa pagtuklas ng paligid. Hanggang sa, huminto ito at tumitig sa isang bagay, isang photo frame na may picture ng mga magulang ni Taishi. Tinitigan iyon ni Puron, parang iniisip kung sino ang mga taong nasa litrato. Pagbalik ni Taishi, may dalang insenso. Sinindihan niya ito at nilagay sa harap ng larawan. Tahimik niyang ipinaliwanag na pumanaw na ang mga magulang niya, at mag-isa siyang nakatira sa bahay. Na somehow, kahit papaano, nagawa naman niyang mabuhay mag-isa. Pero ngayong kasama na niya si Puron. Mas hindi na siya nag-iisa. Agad umakyat si Puron sa balikat ni Taishi at dumampi sa pisngi niya. Isa yung simpleng gesture, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi ka na nag-iisa. Pero biglang may narinig silang kakaibang tunog, kumikilam ang tiyan ni Puron. Napatingin si Taishi, tapos napatawa. Gutom pala ang slime. Dali-dali siyang pumunta sa ref, umaasang may makakain. Pero pagtingin niya sa loob, isang bote ng expired na mayonnaise at isang nalulungkot na itlog lang ang laman. Napabuntong hininga si Taishi, wala na pala siyang pera. Hindi na rin option ang mag-takeout. Habang iniisip kung anong pwede, biglang nag-transform si Puron. Naging cute na mini version ng Black Dragon na natalo nila. Napakunot noo si Taishi sa una, pero bigla niya itong naalala. Na-store nila ang buong Black Dragon sa loob ni Puron. Ibig sabihin, may meat pa sila. Pwede nila itong lutuin. Tinanong ni Taishi si Puron kung paano ilalabas ang dragon meat, pero tumatalon-talon lang ang slime, excited. Ilang saglit pa, napaisip si Taishi. Paano kung biglang lumabas ang buong dragon sa bahay? Baka masira buong bahay, o buong barangay. Buti na lang napigilan niya ito agad. Sandali lang, kailangan isa lang, isang meal lang, isang hiwa lang mula sa buntot. Sa gulat niya, naintindihan ni Puron. Naglabas ito ng isang makapal at masarap lukang na slab ng karne. Malaki pa rin, pero manageable. Habang iniisip ni Taishi kung kaya ba nila itong ubusin, si Puron naman ay naglalaway na. Napailing si Taishi. Sige na nga, subukan natin. First time kong magluto ng dragon meat, gaano ba kahirap yun? Kinuha niya ang kutsilyo at lumapit sa karne, iniisip kung i-grill ba niya o i-steam. Pero pagdikit pa lang ng kutsilyo sa laman, binasag ito ng karne mismo. Isang malakas na crack ang narinig at tumalsik ang mga piraso ng blade paakyat, tumusok sa kisame. May isa pang tumalbog at muntik ng tamaan si Taishi. Napahinto siya. Nakalimutan niya na ang Black Dragon ay isang double S-rank monster. Hindi ito basta-bastang hayop o manok na pwedeng hiwain ng kitchen knife. Lumingon siya kay Puron na gutom pa rin ang itsura, at muling na-realize kung gaano talaga kalakas ang maliit na slime na ito. Unti-unti na niyang naiintindihan, sobrang lakas na pala talaga ni Puron. Pero mas mahalaga sa ngayon, kailangan nilang maghapunan. Tinawag niya si Puron at humingi ng tulong sa pag-prepare ng karne. Masayang tumango ang slime at nagsimula na silang magtrabaho.
Habang nagluluto, iniisip ni Taishi, marami pa silang oras. Kung ano man ang sikreto ni Puron, pwede nilang tuklasin ng dahan-dahan. Matapos ang ilang sandali, naluto rin ang karne. Napuno ang mesa ng iba't ibang putahe. Hindi makapaniwala si Taishi sa dami ng naluto niya. Tiningnan niya ang spread at nagduda kung kaya ba itong ubusin ni Puron. Sinabi niyang kumain lang ng gusto at huwag pilitin ang sarili. Pero hindi na naghihintay ang slime. Bago pa makatikim si Taishi, nilamon na ni Puron lahat ng nasa mesa, karne, plato, pati tray, isang lunok lang. Natulala si Taishi, hindi makagalaw. Lahat ng plato na meron siya, nasa tiyan na ni Puron. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi kinakain ang plato, pero dahil gutom na gutom pa rin ang slime, hindi na siya nakipagtalo. Mas nakakagulat, hindi pa rin busog. Si Puron, rinig na rinig ang kumikalam niyang tiyan. Akala ni Taishi sapat na yung mga niluto niya para ay celebrate ang pagsisimula ng bagong yugto nila ni Puron, pero mukhang malayo pa sa sapat. Sinabihan niya ang slime na maghintay ulit habang naghahanda siya ng panibagong batch. Nag-shift ang eksena, kahit yung pangalawang batch ng pagkain, na mas marami na, naubos pa rin ni Puron agad-agad. Pero hindi naman sila nagreklamo. Naging masaya lang silang dalawa, nagluluto, kumakain, at nagkakasama. Kaya si Taishi, sabi niya, sige, magluluto pa ako. This time, mas marami. Enough para mabusog ka. Kumuha siya ng napakalaking kaserola at siniksik ito ng karne hanggang umapaw. Akala niya, ito na, dito ka mabubusog sigurado. Pero pagtapos maluto, naghahanap pa rin si Puron ng dagdag. Malinaw, mahabang gabi ito. Walang tigil sa pagluluto si Taishi. Walang tigil sa pagkain si Puron. Lumipas ang buong gabi. Pagdating ng umaga, hindi makapaniwala si Taishi, naubos ni Puron ang buong dragon. Sa wakas, busog na ang slime. Mahimbing ang tulog, pero habang pinagmamasdan niya ito, nagsimulang mag-alala si Taishi. Paano ko kaya mapapakain to araw-araw? Kung ganito palagi, kailangan na talaga niyang manghunting ng mga monster para lang makakain si Puron. Maraming effort ang kakailanganin, pero willing si Taishi. Basta kasama niya si Puron, worth it lahat. Tumabi siya sa natutulog na slime at tahimik na umupo. Dito niya na-realize, hindi na ito panaginip. Ang slime na matagal niyang gustong makita ulit, nandito na sa bahay niya. Para na rin siyang may pamilya ulit. Matagal na panahon ang lumipas, pero ngayon lang uli niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. Pagtingin niya sa orasan, oras na pala ng pasok. Naisip niyang gisingin si Puron, pero naalala niya si Kasai at ang mga bully. Hindi niya gustong makita ni Puron kung paano siya tretuhin sa school. Ayaw niyang makita siya nito sa ganong estado. Kaya nagdesisyon siyang umalis na lang ng tahimik, walang palem. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, tumalon si Puron papunta sa balikat niya, gising na. Nagulat si Taishi, ang bilis mo namang magising. Sinabi niya na nakahanda na ang breakfast, huling tira ng dragon meat, kaya dapat kumain na lang si Puron at magpahinga habang nasa school siya. Nangako pa siya na pag-uwi niya, magdadala siya ng ingredients para sa hapunan. Pero hindi pumayag ang slime. Sa sariling kakaibang paraan, malinaw niyang ipinapahiwatig na gusto niyang sumama. Sinubukan siyang kumbensihin ni Taishi na hindi pwedeng dalhin siya sa school. Saglit lang naman daw siya mawawala. Pero nagtantrum si Puron. Tahimik, pero halata, ayaw niyang iwanan siya. Wala na siyang nagawa. Sumuko si Taishi. Pumayag siyang isama si Puron, pero pinanggakwan niya ito na mananatili itong nakatago. Pagpasok sa school, may bitbit si Taishi na malaking bag. Nasa loob si Puron, nakatago. Nagkasundo sila na huwag lalabas si Puron hanggang matapos ang klase. Biglang lumitaw si Kasai mula sa likod at pinatong ang kamay sa balikat niya, sabay sabing, late ka na naman ah. Nanigas si Taishi habang unti-unting pinalibutan siya ni Kasai at ng barkada nito. Sabi ni Kasai, sobrang na-hype daw siya sa dungeon video na di na siya makapaghintay. Gusto na raw niyang mapanood bago pa sila pumasok sa classroom. Wala na raw siyang pasensya. Habang nakatayo si Taishi na halatang kinakabahan, tinuwanan lang siya ni Kasai at sinabihang sumunod na lang, sabay tawag sa kanya ng F-rank, sa harap ng lahat. Ilang sandali pa, hinayla ni Kasai si Taishi papunta sa isang tahimik na sulok sa school at bigla na lang siyang sinampa sa pader. Parang lobo si Taishi na pumutok sa impact, at bago pa siya makagalaw, nakapalibot na agad sa kanya ang grupo ni Kasai, parang mga lamok tuwing tag-init.
Lumapit si Kasay nang may nakakalokong ngiti. Kanina pa ako naghihintay, sabi niya. Teka, kamusta? Nakakakilabot ba sa SS Rank Dungeon? O sobrang nakakatakot na halos maihikas sa takot? Tawanan ng mga kaibigan niya, aliw na aliw sa pinapanood nilang eksena. Tahimik na tumayo si Taishi at tinanong. Hinayla mo ba talaga ako rito, para lang itanong kung nag-enjoy ako sa dungeon? Inaayos niya ang bag niya at sinabing dahil sa challenge ni Kasay, masaya na siya ngayon. Pero hindi niya sinabi ang totoong dahilan, ang pagkikita nila ulit ni Puron. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Kasay. Tahimik ang lahat, gulat, nagulat si Kasay at napasigaw. Bakit ka nagpapasalamat sakin? Sabat ng isa sa mga tropa niya. Ang yabang mo, ha? Wala kang karapatang umasta ng ganyan. Hindi pinansin ni Taishi ang comment. Sa halip, inabot niya ang kamay niya at sinabing, sige na, ipapakita ko na yung dungeon footage. Pagkarinig nun, biglang naalala ni Taishi ang camera na dinala niya, yung nawasak ng Black Dragon. Nanlaki ang mata niya, natarante siya sa loob-loob niya habang hinahaplos ang noo. Paano to? Naalala rin niyang wala pa siyang pambayad sa high-end na camera na yun. At lalo pa siyang natarante ng maalalang halos wala na siyang pera panggastos sa buwan na to. Habang iniisip niya lahat ng yun, galit na nakatingin si Kasay at sigaw ng sigaw. Hoy! Ini-ignore mo ba ako? Sa labas, kalmado ang mukha ni Taishi, pero sa loob-loob niya, parang umiiyak na lola sa teleserye ang wallet niya. Biglang sumugod si Kasay, sabay sigaw. Ang yabang-yabang mo, akala mo kung sinong big time. Sumabay pa ang mga kaibigan niya ng classic na, yeah bro, di siya marunong lumugar. Pero bago pa makalapit si Kasay, lumitaw si Puron mula sa bag ni Taishi at umupo sa balikat niya, kalmado. Napahinto si Kasay at napakunot noo. Anong klaseng joke yan? Lumapit siya paunti-unti at pinilit kilatisin ang slime. Teka, ito ba yung weakest monster ever? Umuo naman ang mga kaibigan niya, sabay reklamo. Lagi na lang may ginagawa tong si Taishi na nakakainis kay Kasay. Galit na galit si Kasay. Niloloko mo ba ako? Yan lang ba talaga ang pinagmamalaki mo? Pero bago pa siya makapagsalita ng iba pa, boom, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Lumipad ang alikabok, nagsitakip ng mata ang grupo ni Kasay. Grabe yun, sobrang lakas ni Kasay ngayon bulong ng isa. Pero mabilis siyang sinupalpal ng kasama niya. Hindi si Kasay yun, si Taishi yun. Sa kabilang side, nakahiga sa lupa si Kasay, tulala. Hindi makapaniwala sa nakita niyang lakas. Galing pa sa isang F-rank loser. Nilapitan siya ng mga kaibigan niya at tinanong kung okay lang siya. Pero wala siyang sagot. Nakatitig lang siya kay Taishi, tulala, parang tinamaan ng reality check. Habang nakatitig pa si Kasay, lumapit ang mga tropa niya kay Taishi, tapos akmang, lalaban. Aba, akala mo siguro kung sinong malakas ka na, ha? F-rank ka pa rin, bro. Pero kalmado lang si Taishi. Binaba niya ang bag niya, sabay-sabay hawak sa mukha ng dalawang nangunguna sa grupo. Huwag kayong makisali, may pinag-uusapan pa kami ni Kasay. Natigilan ang dalawa, napaatras sa takot. Tahimik pero seryoso ang boses ni Taishi. Kung may pake pa kayo sa buhay niyo, huwag na kayong makialam. Sa kabilang dako, parang apoy na kumalat sa buong school ang balita tungkol sa away. Narinig din yun ni Karen, may narinig siyang estudyante na pinag-uusapan ng isang bullied kid mula sa class ni Kasay na sumabak sa gulo. Nag-alala agad si Karen. Sino na naman yang ginulo ni Kasay ng ganoon kaga? Balik sa eksena, habang nakahandusay pa rin si Kasay at ang tropa niya, nakatingin lang si Taishi sa kamay niya. Doon niya na-feel ang isang bagay na ngayon lang niya naranasan. Tunay na lakas. Napangiti si Taishi, hindi mapigilan ang kakaibang saya ng pagiging nasa ibabaw naman ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kasay, na ngayon ay kitang-kita ang takot sa mga mata. Tiningnan siya ni Taishi at sinabing bibigyan niya ito ng huling pagkakataon. Kung hihingi ng tawad si Kasay sa lahat ng ginawa niyang pambubuli, palalampasan niya ito. Fair deal, di ba? Pero nagmatigas si Kasay, akala mo siya pa rin ang mas malakas. Sigaw niya, akala mo kung sinong bida ka na lang dahil lang sa isang aksidenteng panalo mo. Ang ego niya, halos naka-life support na pero ayaw pa rin bumigay. Tumayo siya ulit, ready na makipagsuntukan ulit, sabay sigaw na ang yabang ni Taishi, lalo na't isa lang naman siyang F-rank. Ngumiti si Taishi at naghanda rin.
Sabi niya, inaasahan na niya yun kay Kasai, at kung tutuusin, mas naging exciting pa tuloy ang laban. Pero bago pa man magsimula ang suntukan, dumating si Karen at pumagitna para pigilan sila. Si Taishi, hindi na niya nakontrol ang momentum, kaya nadaplisan niya si Karen, at nagkaroon ito ng maliit na sugat sa braso. Nanlaki ang mata ni Taishi, natigilan sa gulat. Pero agad-agad, kumilos si Puron, tinulak palayo si Kasai pabalik sa mga kasama niya. Habang bumagsak si Karen, dali-daling lumapit si Taishi, halatang natatakot. Pero kalmado lang si Karen, sabay sabi, "Huwag kang maging ganito, hindi mo kailangang maging katulad ni Kasai." Sa malayo, pinapanood ng ibang estudyante ang nangyayari. Habang tumahimik si Taishi, na-realize niya ang isang bagay, ginagawa niya na rin pala ang ginawa ni Kasai noon. Nanakit ng mas mahina, dahil lang kaya niya. Bumalik si Puron, umupo ulit sa balikat niya, parang king na umupo sa trono. Nagsorry si Taishi kay Karen at sinabing magpa-check up muna siya sa nurse's office. Pero lumapit si Karen at ngumiti, sabay sabing ayos lang siya. "Grabe ka maka-over it. Hindi to K-drama." Sabi pa niya, bumalik na lang sila sa class. Pero biglang sumugod si Kasai mula sa likod, galit na galit, at sumigaw na hindi niya basta palalampasan si Taishi. Tahimik na lumingon si Taishi, sabay activate ng skill seal. Bago pa man makagalaw si Kasai, nawala na lahat ng magic power niya. Bagsak siya sa lupa, tulala, habang tinitingnan ng mga kamay niya. Hindi siya makapaniwala, napatulala rin ang mga kaibigan niya. Lahat gulat na gulat, sabi ni Taishi, "Sealed na ang power mo. Wala kang magagawa ngayon. Kung gusto mong tanggalin yan, hanapin mo ko." Tahimik ang buong grupo, halatang takot na takot at hindi makagalaw. Lumapit si Taishi kay Karen, pinilas ang bahagi ng coat niya, at tinakpan ang punit na manggas ng uniform nito. "Sana makatulong muna to," sabi niya, "huwag mag-alala, hindi na niya kailangan ng school uniform." Pagkatapos, lumakad siyang palayo, kalmado. "Simula ngayon, aalis na ako sa school na to." Habang papalayo siya, mahina siyang nagpasalamat kay Karen sa kabaitan nito sa kanya. Ilang sandali pa, narating ni Taishi ang staff office at sinimulan na ang proseso ng pag-drop out. Tinulungan siya ng teacher sa paperwork. Habang nag-aayos siya ng documents, kumalat ang balita sa buong school, parang chismis tuwing tapos ng exam. Yung iba, nagbubulungan. Totoo ba yun? Magda-drop out talaga si Taishi. Yung iba naman, parang balita sa national TV ang reaksyon. May ilan na tinawag itong classic Kasai mess up, sinisisi ang grupo niya kung bakit napunta sa ganito si Taishi. May mga curious pa na nagtanong, bakit bigla siyang nag-drop out? Yung iba, diretsong sinabi, dahil sa pambubuli ni Kasai. Sobra na kasi talaga. Sa classroom ni Kasai, tahimik siyang nakaupo sa bench, habang nakatayo ang mga kasama niya sa paligid. Narinig nila ang bulong-bulungan. Galit na sumigaw ang isa sa kanila. "Rinig namin kayo ang iingenyo." Pero di rin paawat ang ibang estudyante. Totoo naman ang weird news simula pa kanina. Doon na sumabog si Kasai, suntok sa desk, sabay tayo, punong-puno ng inis. Naalala niya kung paano siya pinahiya ni Taishi kanina. Ilang sandali pa, natapos na rin ang dropout process ni Taishi. Lumabas siya sa school gate, dala-dala ang bag niya. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya si Karen, naghihintay malapit sa gate. Lumapit siya at may halatang pag-aalala sa mukha. "Kamusta braso mo? Napa-check mo ba?" Masiglang tumanggaw si Karen. "Oo naman. Okay na to. Huwag kang mag-alala na parang overthinking jowa." Napangiti si Taishi ng bahagya, pero sinabi niya na hindi niya sinasadyang masaktan ito, sabay sorry. Ngunit tinawanan lang siya ni Karen, sabay sabing wala yun. "Okay na ko, promise. Chill ka lang. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng problema ng mundo." Ngumiti si Taishi, sabay tanong. "Bakit andito ka sa gate? Hindi ka ba nasa class?" Sagot ni Karen. "Umalis ako ng maaga. May urgent na lakad kasi." Tinanong ni Karen tungkol sa pag-drop out ni Taishi, at kung paano daw ang naging proseso. Kalma lang ang sagot ni Taishi, madali lang daw, parang hinihintay na lang talaga ng school na mag-quit siya. Pagkarinig nun, unti-unting nawala ang ngiti ni Karen. Mahina niyang tinanong kung kailangan ba talaga niyang umalis, at kung wala na ba talagang ibang paraan para makapagpatuloy sa pag-aaral. Tumingin si Taishi sa kanya at taos pusong nagpasalamat sa pag-aalala.
pero mahinahon niyang sinabi na hindi na talaga pwede. Kailangan na niyang umalis. Inamin niya na nasaktan pa si Karen dahil sa kanya. At habang naaalala niya kung gaano kalaki ang power na nakuha niya mula nang makilala si Puron, sinabi niyang hindi pa niya ito ganap na nakakontrol. Kung mangyari ulit ang nangyari kanina, delikado na pati buong school. Sabi niya, kung magstay pa siya, magiging selfish na yon. Kaya ang kailangan niya ngayon, maging isang tunay na ranker. Nag-alala si Karen, at medyo kaba ang tanong kung kakayanin ba ni Taishi mag-isa lahat ng ito. Pero bago pa maging sobrang dramatic ang eksena, tumalon si Puron sa balikat ni Taishi, proud na proud. Ngumiti si Taishi, sabay sabing wag nang mag-alala si Karen, kasama naman niya si Puron. Nakita ni Karen ang tuwang-tuwa at lively na slime, at doon na niya naintindihan kung saan galing ang kumpiyansa ni Taishi kanina. Tumingin siya kay Taishi at mahinahong ngumiti, sabay sabing naniniwala siya sa desisyon nito at todo suporta siya sa kanya. Napangiti si Taishi, ramdam ang init sa puso niya. Nagpasalamat siya ng taos puso, inaming lagi siyang tinulungan ni Karen, at hiningi niya ang pagkakataon na makabawi balang araw. Ngumiti lang si Karen, sabay abot ng cellphone. Bigay mo number mo. Kinuha ni Taishi ang phone at tinype ang number niya. Habang ibinabalik ito, sinabihan ulit siya ni Karen na mag-message agad kung may kailangan siya. Tumango si Taishi at iniabot ang phone. Kumaway si Karen, sabay sabing sana magkita ulit sila. Pumayag si Taishi, habang pinapanood siyang papunta sa kotse. Biglang tumunog ang phone niya, unknown number. Sinagot niya agad, at pagbati pa lang, sabi ng nasa kabilang linya. I-save mo tong number, ako to. Boses ni Karen. Paalala pa niya, huwag kalimutang nangako si Taishi na babawi siya sa kabutihan nito. Napangiti si Taishi, sabay sabing naiintindihan niya. Pero biglang binitawan ni Karen ang pasabog, sabi niya, matagal na niyang gustong sabihin ito. Naniniwala na ako sa'yo simula pa noong una. Tiningnan niya si Taishi sa huling pagkakataon bago sumakay sa kotse, at parang walang anuman, sinabi niyang alam niya na pumasok ito sa SS Rank Dungeon, at masaya siyang ligtas itong nakabalik. Nag-buffer ang utak ni Taishi. Tulala lang siya habang umaalis ang kotse. Doon niya napagtanto. Si Akizuki Karen, hindi lang basta normal na babae. Siya ang heiress ng Akizuki Group at exclusive model pa. Tiningnan niya ang pangalan nito sa contacts. Siya ang pinakasikat na babae sa school, lahat kilala siya. Ibang level talaga, o yun ang akala niya dati. Kasi kahit sa lahat ng yun, si Karen, mabait, totoo, at may malasakit. Samantala, si Puron, na nakapatong pa rin sa ulo ni Taishi, umungol ng mahina. Gutom na naman. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng kotse, tahimik na tiningnan ni Karen ang phone niya, tapos tumawag. Pagkasagot ng nasa kabilang linya, tinanong niya kung kamusta na ang mama niya. Maayos ang tono ng sagot, okay naman daw si mama. Tahimik lang si Karen, kaya medyo kinabahan yung kausap niya, at siniguradong wag siya masyadong mag-alala. Napangiti si Karen ng konti, sabay sabing naniniwala pa rin siyang magiging maayos ang lahat. Habang naglalakad sina Taishi at Puron sa kalsada, sabi ni Taishi na panibagong simula na ulit to. Nagbiro siya, hindi na raw siya, school kid, at yung part-time job lang ay hindi kakasya sa gastos at upa. Tumingin siya kay Puron, na parang low battery na, at may mahina itong sinabi. Nagets agad ni Taishi, gutom na naman to. Tiningnan niya ang phone at sinilip ang bank balance. Napabuntong hininga siya, buti na lang, may 86,863 yen pa siya. Pwede pa silang kumain ng maayos. At least, for now. Agad siyang pumasok sa restaurant. Bati ng may-ari, ilan po kayo? Tinaas ni Taishi ang dalawang daliri. Dalawa po, pero matako kami, ha? Pwede po bang sa maluwag na table? Maya-maya, lumabas silang dalawa, busog at masaya. Pero sa likod nila, isinara ng may-ari ang restaurant. Closed. Out of ingredients. Si Puron, pinagod ang buong kusina. Sa kabila ng kalye, masaya pa ring naglalakad si Taishi, bitbit si Puron sa ulo niya. Tinanong niya ito kung busog na ba. Puro, sagot ng slime. Ngumiti si Taishi, sabay sabing buti naman. Pero sandali lang ang ngiti niya. Bumalik siya sa katotohanan, ang natira na lang sa bank account niya ay 730 yen. Yung gastos nila sa pagkain pa lang, nakakabasag ng record. Nakalimutan na ang rent, baka hangin na lang ulam nila mamaya. Alam ni Taishi,
Kung gusto niyang manatili silang magkasama ni Puron, kailangan nila ng pera, at mabilis. Habang nag-iisip kung saan pwedeng kumita agad, napatingin siya sa isang ad board. Ad ito ng Dungeon Association. Pwede raw kumuha ng quest depende sa rank, at may katumbas na reward. Binasa ni Taishi ang buong ad. Na-realize niya, ito na lang ang natitirang option nila para mabuhay. Ilang sandali pa, nakarating siya sa Dungeon Association ng Japan, Takikawa Branch. Pagpasok niya, napatingin siya sa paligid. Akala ko puno ng tao dito, pero parang sobrang tahimik. Napansin niya ang reception desk, kaya lumapit siya. Ngumiti ang receptionist at magalang na sinabi, "Welcome po sa Takikawa Branch. Paano po namin kayo matutulungan?" Tahimik lang na nakatitig si Taishi sa lalaking nasa harapan niya, hindi sinasagot ang tanong. Hindi niya mapigil ang mag-isip kung paano napunta sa reception ang isang taong tulad nito. Sa isang iglap, napaisip pa siya kung secretly security guard lang ito na naka-disguise. Bigla na lang malakas na pumalakpak ang lalaki, kaya napaurong si Taishi parang pas ang nagulat. Hindi man niya sabihin ng malakas, pero oo, nagulat talaga siya. Sabi ng lalaki, may langaw lang daw na lumilipad, sabay flick ng maliit na katawan ng insekto palayo. Tapos, bumalik ulit ang atensyon niya kay Taishi, tinanong ulit kung paano siya matutulungan. Ngayon, medyo awkward ang sagot ni Taishi, nandito raw siya para magbenta ng item sa association. Medyo kumunat ang noo ng lalaki, halatang nagtataka, at tinanong kung anong klaseng item ang ibebenta niya. Magsasalita na sana si Taishi, Black Dragon po yung nahuli ko, pero hindi pa man niya natatapos, biglang nagbago ang eksena. Nakuha ng TV sa gilid ang atensyon nilang dalawa. May breaking news. Ipinabalita ng anchor na may grupo ng high school students na nanlalob ng monster sa mga pagod ng ranker. Hinahayaan munang matapos ang laban, tapos saka ina-ambush para nakawin ang reward. Habang nanunood si Taishi at ang receptionist, sinabi rin ng anchor na hinihiling ng gobyerno sa Japan Dungeon Association na mahigpit na i-check ang records ng mga low-ranked hunters na nagbebenta ng malalakas na monsters. Pagkarinig nun, parang inatake ng mini heart attack ang utak ni Taishi. Na-realize niyang sakto yun sa sitwasyon niya. Kapag nagkamali ng akala ang receptionist, baka mabilanggo na siya bago pa makapagsimula. Pagbalik ng tingin ng lalaki sa kanya at inulit ang tanong, nagpapawis na si Taishi. Alam niyang bawal ng banggitin ng Black Dragon. Habang mabilis na nag-iisip ng excuse, napansin niya ang mga bakanteng forms sa counter. Parang naliwanagan siya at agad bumanat. Actually, sarili ko po ang ibebenta ko. I mean, gusto ko pong kumuha ng request. Medyo napakunot pa rin ang receptionist, pero tinanong kung ano ang rank niya. F rank po. Tiningnan siya ng lalaki at itinuro ang kabilang kwarto, para lang daw sa C rank pataas ang section na to. Yung mga F rank naman daw, nasa Volunteer Activities Department. Natahimik si Taishi. Alam niya, hindi sapat ang kita sa volunteer missions. Hindi niya mapapakain si Puron na parang vacuum na walang off switch. Bumalik siya sa receptionist at humiling. Pwede po bang B-rank na request ang kunin ko? Kahit B-rank pataas, okay lang po. Nagulat ang lalaki. Sure ka, B-rank ang kukunin mo. Tumango si Taishi, may confident smile pa. Kasama ko po kasi ang kaibigan ko, kaya kakayanin po namin. Tumingin ang receptionist sa slime na nakaupo sa balikat ni Taishi. Yan ba yung kaibigan mo? Tumango si Taishi. Siya po si Puron, matagal na kaming magkasama. Pagkasama ko siya, kaya ko pong tapusin kahit anong mission. Sumabat si Puron na proud na nagsabi, Puron. Medyo duda pa rin ang receptionist. Medyo sketchy pakinggan na slime lang kasama mo sa B-rank. Pero bago pa siya makapagtapos ng pangungusap, sumabat agad si Taishi, ginamit ang awa card. Wala na po akong magulang. Kaka-drop out ko lang. Kailangan po talaga namin ng pera para mabuhay. Medyo garalgal ang boses niya, halos maiyak na. Tahimik lang na tumitig sa kanya ang lalaki. Tapos, biglang pumalakpak ulit. Nagulat na naman si Taishi. Langaw na naman ba to? Pero hindi. Umiiyak na ang lalaki. Sabi niya, na-inspire siya sa determinasyon ni Taishi. Hindi daw biro ang magpatuloy kahit ang daming hirap sa buhay. Ito raw ang klase ng apoy na hinahanap ng Dungeon Association. Mga taong may tapang na tumulong sa paglilinis ng dungeons at sumusuporta sa future ng mga ranker.
Napakurap si Taishi, parang may mali, pero habang nagpupunas ng luha, inilabas ng receptionist ang isang document. Eto, perfect na B-rank request para sa inyo ng maliit mong partner. Kinuha ni Taishi ang papel. Paliwanag ng lalaki, mission ito para mag-collect ng high-grade mana grass, at matatagpuan lang daw ito sa isang B-rank dungeon na malapit sa area. Sinabi rin niyang hindi na kailangan lumaban sa monsters. Ang goal lang, makuha ang mana grass. Habang binabasa ni Taishi ang papel, napaisip siya. Eto na kaya yung break na hinihintay ko. Mabilis na yumandar ang utak niya, naalala lahat ng info na natutunan niya noong nag-aaral pa siya. Alam niya, ang high-grade mana grass ay pampabilis ng magic recovery at ginagamit sa paggawa ng mana capsules. Alam ni Taishi na importante talaga ang mga ganitong item para makalaban sa A at B rank dungeons, parang Red Bull ng Dungeon World. Habang tahimik niyang tinatanggap na hindi naman sobrang hirap ang mission, napangiti siya habang binabasa palalo ang details. 4,000 yen kada stock ang reward. Para bang nanalo siya sa jackpot. Agad niyang napagdesisyonan na kunin ang request. Kung ganito kataas ang bayad, baka isang maayos na trip lang, covered na agad ang ilang buwan nilang gastos. Sabi pa ng receptionist, magpapadala siya ng mapa na may markang safe zones, mga lugar na kaunti lang ang monsters, para mas madali ang mission. Pagkarinig nun, yumuko si Taishi at taos pusong nagpasalamat. Hindi ko po makakalimutan tong kabaitan nyo. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala bilang Takahara Goaki, sabay sabing mag-message daw si Taishi kung may mangyaring kahit ano. Nagpasalamat ulit si Taishi bago tuluyang lumabas ng Dungeon Association. Habang papalabas siya, napatingin si Takahara sa kakaibang tandem, isang F-rank na lalaki at slime na parang pet. Tahimik siyang nag-isip, mukhang mas interesting pa to kaysa sa inaakala ko. Ilang oras ang lumipas, nakarating na si Taishi sa B-rank dungeon at agad pumasok sa loob. Binuksan niya ang mapa na galing kay Takahara, at napansin niyang sobrang useful nito. Ang dungeon ay nahahati sa dalawang zone, known at unknown areas. Tumangala si Taishi, at tuwang-tuwa dahil may guide na siya kung saan ligtas. Pwede silang mag-farm ng mana grass nang hindi nasusugatan. Si Purun naman, tinitingnan ang mapa na parang tourist na naligaw. Biglang may nakita si Taishi na kakaibang bulaklak malapit sa kanya. Ginamit niya ang skill niya at lumabas ang info. Dungeon flower, hindi toxic, di tulad ng X-mo, at tumutubo lang sa loob ng dungeon. Safe, pero hindi rin pwedeng kainin. Nag-iilaw kapag dinikitan ng magic, pero nawawala ang glow kapag nilabas sa dungeon. Tahimik lang na binasa ni Taishi ang info at naisip niyang pwede rin itong gamitin bilang ilaw sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglalakad, alerto sa paligid. Alam niya, madalas may weird at rare na halaman sa mga ganitong dungeon. Pero nag-remind siya sa sarili, mana grass ang priority. Naalala niya ang appraisal skill niya. Alam niyang malaking tulong yun para pabilisin ang paghahanap. Pag-activate niya, lumitaw agad ang ilang blue screen na may details tungkol sa mga halaman at monster sa paligid. Tumango siya. Okay, focus. Hanap ng mana grass, tapos uwi agad. Pero bago pa siya makapag-umpisa ng todo, may narinig siyang sigaw mula sa likod. Paglingon niya, may taong nahuhulog mula sa puno. Sinong umaakyat ng puno sa dungeon? Yan agad ang tanong niya sa isip. Wala nang sayang na oras. Sinabihan niya si Purun na kumilos. Agad tumalon ang slime at ginamit ang skill niyang Supreme Cushion para saluhin ang bumabagsak. Paglapag ng tao sa lupa, bumalik si Purun sa normal na anyo. Dali-daling lumapit si Taishi. Pagkakita niya sa mahabang buhok ng tao, akala niya babae. Habang sinusubukang tumayo ang tao, nagtanong si Taishi kung bakit umaakyat ng puno sa dungeon. Pero nang tumayo ito at nagsabi ng salamat sa pagsalo, nagulat si Taishi, lalaki pala. Habang nakatayo ang lalaki, tinanong siya ni Taishi kung anong ginagawa niya sa itaas ng puno. Ngumiti ang lalaki at ipinakita ang isang shiny na bato. Kinuha ko to, magic stone. Napakunot-noo si Taishi. Magic stone lang. Alam niyang kalat lang sa paligid yan, parang batong basura sa B-rank dungeon. Mas valuable ang mana grass. Tahimik niyang iniisip kung bakit nagsasayang ng effort ang lalaking to para lang sa ganito. Narinig yun ng lalaki at mukhang nahulaan niya kung anong pakay ni Taishi. Ngumiti siya at umamin na oo, mana grass din ang habol niya. Pero dinagdagan niya, ayoko lang talaga ng maraming tao.
Kaya magic stone muna habang wala pa sila. Nagkaroon ng kaunting katahimikan. Sa isip ni Taishi, kahit weird pa ako, hindi ko kayang akyatan tong puno para lang sa bato. Tahimik din na nagsabi si Puron ng puro. Halatang pareho silang confused. Inabot ng lalaki ang magic stone kay Taishi bilang pasasalamat, pero magalang itong tinanggihan. Sabi niya, hindi sila interesado sa magic stones. Mana grass lang talaga ang habol nila. Tumango ang lalaki at casual na tinuro ang isang direksyon. Ayon, alam ko kung saan yung may mana grass. Nagulat si Taishi, mas mapapadali nga kung may kasama siya. Agad siyang nagtanong, ilan bang stocks ang meron doon? Sinilip niya ang phone at kinalkula. Mga 10 stocks, sapat na siguro. Pero ang sagot ng lalaki, last time ko yung nakita, nasa ilang daan ang dami. Natigilan si Taishi, hindi na niya alam kung hidden genius ba itong lalaking to o sinungaling lang na mayabang. Pagkatapos magdesisyon ni Taishi na pagkatiwalaan ang lalaki, agad siyang naging sobrang excited, tumatalon pa siya sa ere habang kinukulit ang lalaki na ibulalas na agad ang lokasyon. Kakamo-kamot sa ulo ang lalaki at sinabing may narinig daw siyang chismis na may kuweba sa hindi pa kilalang bahagi ng B-rank dungeon. Sa paligid ng kuwebang iyon, tumutubo raw ang mga rare mana plant na parang ligaw na damo. Dagdag pa niya, marami rin daw mana grass sa kagubatan malapit doon. Pagkarinig nito, lalo pang ginanahan si Taishi at sinabing, kung ganun karami ang mana grass malapit sa kuweba, Terion at kunin na lahat. Medyo nataranta ang lalaki at agad nilinaw na ang tinutukoy niya ay yung paligid lang ng kuweba, hindi ang loob. Medyo naging seryoso ang tono ni Taishi at sinabing, kaunti lang yun. Kailangan natin ng marami. Sinubukang magpaliwanag ng lalaki, delikado raw ang kuwebang iyon dahil may mababangas na monsters. Pero ngumiti lang si Taishi habang naglakad ng masigla, hindi binanggit na kasama na niya ngayon si Puron, isang SS rank slime na may level 777. Niyaya niya ang lalaki na sumama, pero natakot ito at napasigaw, sigurado ka bang gusto mong isama ako sa ganyang delikadong lugar? Parang bunso sa bahay, hindi siya pinansin ni Taishi kaya wala nang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Makalipas ang kaunti, medyo kinakabahan ng inilalakad ng lalaki sina Taishi at Puron papunta sa lokasyon. Nang makarating, nagtago muna silang tatlo sa likod ng matataas na damo. Itinuro ni Taishi ang isang malapit na lagusan ng kuweba at nagtanong kung iyon ba ang tinutukoy kanina. Tumango ang lalaki pero napalunok sa takot, muling nagbabala na huwag nang pumasok dahil puno raw iyon ng mababangas na halimaw. Hindi pinansin ni Taishi ang babala at inutusan si Puron na pumasok agad. Wala na silang oras. Tapat na tapat si Puron, agad siyang sumugod sa loob ng kuweba kahit walang tanong, habang naiwan ang lalaki na parang estudyanteng unang araw sa kolehiyo, litong-lito at balisa. Ilang segundo lang, may malakas at kakaibang tunog na nagmula sa loob ng kuweba. Kinabahan ang lalaki at napasigaw, nagtatanong kung ano yun. Samantala, kalmado lang si Taishi habang tumayo at sinabi sa lalaki na sumunod na sa kanya. Nag-aatubili pa ang lalaki, tanong kung talaga bang ayos lang, at paalala na sobrang takot siya sa monsters. Pero hindi sumagot si Taishi, naglakad lang papasok, kaya wala na namang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, napabulong sa kaba ang lalaki, torture tong lugar na to para sa isang tamad na sanay lang magkulong sa bahay na tulad ko. Hindi ito pinansin ni Taishi, kalmado lang siya't focused, parang estudyanteng ini-ignore ang review week at inuuna pang manood ng anime. Bigla na lang napahinto ang lalaki at napahinto sa gulat nang may makita siyang patay na monster sa sahig. Namutla siya at sinabing isang C-rank monster iyon, isang bubble salamander. Hindi gaanong nag-react si Taishi, pero ang lalaki ay halos pagpawisan ng butil-butil, nagtataka kung bakit patay ang ganoong klase ng halimaw. Nagtanong siya kung may mas malakas pa kayang nilalang sa loob. Napansin naman ni Taishi ang sunod-sunod na bangkay ng monsters na tila may nag-iwan ng trail paloob ng kuweba. Kalmado niyang sinabi sa lalaki na sumunod lang. Nakatingin ang lalaki sa mga bangkay, hindi makapaniwala, parang horror movie ang eksena. Ipinaliwanag ni Taishi na si Puron ang gumabay sa kanila. Napanganga ang lalaki at napabulong, ngayon lang ako nakarinig ng gabay na ganyan sa buong buhay kong pagiging tamad at walang ginagawa. Biglang yumanig ang buong kuweba, pati lupa. Napaupo agad sa takot ang lalaki, sigaw ng sigaw na parang guguho na ang lugar.
Doon napalingon sila sa isang halimaw na mistulang parte ng pader, isang stone golem, isang B-rank monster. Nang gumalaw ito at umatake, mabilis na rumspond si Taishi. Gamit ang bilis niya, agad niyang iniligtas silang dalawa. Tahimik niyang iniisip kung nagkukubli ba ang golem habang nililinis ni Puron ang ibang monsters. Samantala, nanginginig sa takot ang lalaki sa sahig, sinasabing alam niyang mali ang pagpunta nila rito. Pero hindi umatras si Taishi. Tumindig siya, handang lumaban, at sinabing manatili muna sa ligtas na lugar ang lalaki. Napatingin ito sa kanya, takot, at napabulong, saan ba ligtas sa kuweba ng puro halimaw. Pero hindi na siya pinansin ni Taishi. Alam niyang walang saysay ang magtatakbo sa masikip na espasyo, kaya humanda na siya. Nang umatake ang golem, mabilis itong iniwasan ni Taishi at tumalon sa ere, sabay sigaw kay Puron. Agad damilat ang mga mata ni Puron, kumikislap na parang shonen god. Sa isang bug zone ng lakas, sumugod siya sa golem at pinugutan ito ng ulo gamit ang isang atake lang. Sa isang iglap, nag-transform si Puron para saluhin si Taishi sa ere. Narinig nilang dalawa ang biglaang kalabog at agad silang bumaba mula sa ere. Halos matanggal ang kaluluwa ng lalaking naiwan sa lupa sa sobrang gulat, at dali-daling tinanong niya kung ayos lang si Taishi. Maayos na lumapag si Taishi at si Puron, at nagpasalamat si Taishi kay Puron sa pagsagip. Masayang bumigkas si Puron ng puro. Habang nangyayari ito, napatitig ang lalaki sa bangkay ng halimaw. Wala pa rin sa sarili, nagtanong siya sa isip kung anong klaseng pangyayari ang nasaksihan niya. Nanlaki ang mata niya sa pagkagulat, isang B-rank monster ang tinamba ng dalawa sa isang atake lang. Para bang ginamitan nila ng power of friendship at one-shot ang halimaw. Pero hindi pinansin ni Taishi ang papuri, imbes, tinuro niya ang lalaki at sinabing parang marami itong alam tungkol sa mga halimaw. Para raw itong tunay na ranker kung magsalita. Tahimik na umiwas ng tingin ang lalaki habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niyang napilitan siyang pag-aralan ang lahat ng tungkol sa mga halimaw, dahil kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Aniya, kung hindi niya alam ang kahinaan ng mga halimaw o kung paano makatakas, wala siyang laban. Pinunasan niya ang luha at tumayo, sabay sabing para maipaliwanag kung bakit siya takot, kailangan niyang magsimula sa kanyang nakaraan. Pero si Taishi, na halatang wala sa mood para sa drama, ay biglang naglakad palayo habang tumitingin-tingin sa mga rare na halaman sa paligid. Sumunod si Puron, tahimik na nakikinig. Nabigla ang lalaki sa inasta nila at dali-daling tumakbo papunta sa kanila. Tinatanong niya kung nakikinig ba sila sa tragic backstory niya tungkol sa trauma sa halimaw. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, biglang ibinunyag ni Taishi na si Puron ay level 777 at isa siyang SSS rank monster. Sa narinig, muntik nang matisod ang lalaki. Sa isip niya, ang ganung level ay sobrang mas mataas pa kaysa sa mga halimaw na nasa kuweba. Pero si Taishi, kalmado pa rin, patuloy lang sa paglalakad at pagmamasid, sabay sabing mas malakas talaga si Puron kumpara sa karamihan ng mga halimaw. Napatitig ang lalaki at mahina niyang nasabi na sobrang swerte ni Taishi na may kontrata sa isang tulad ni Puron. Ngunit ngumiti lang si Taishi at sinabing hindi iyon dahil sa swerte, kundi dahil sa koneksyon nila sa isa't isa. Sumunod namang ngumiti si Puron, at habang sinasabi ang puro, ipinaliwanag ni Taishi na ang koneksyon nila ang dahilan kung bakit lumakas si Puron. Tumango si Taishi at sinabing mula ngayon, magtatrabaho rin siya ng kasing sipag ni Puron. Napasigaw ang lalaki sa tuwa, sabay sabing ang friendship nila ay sobrang cool, at dapat daw siyang matuto sa kanila. Pero sinagot siya ni Taishi ng diretsyong, huwag na lang. Bigla na lang tumalon si Puron mula sa balikat ni Taishi at nagsabing, Puro, tila may nakita ito. Napansin agad iyon ni Taishi at dali-daling sumunod. Ilang sandali pa, nakarating silang lahat sa isang lugar na punong-puno ng mana grass. Nanlaki ang mata ni Taishi, halos hindi siya makapaniwala na buong lugar ay tinubuhan nito. Katulad ni Taishi, napahinto rin ang lalaki, gulat na gulat. Napagtanto niyang totoo nga ang narinig niyang balita tungkol sa lokasyon ng mana grass. Lumapit siya, at habang nakatitig, namangha siya, higit 1,000 tangkay ang naroroon. Bumagsak siya sa damuhan na parang siya na ang bumili ng buong dungeon, sabay sigaw na pwede nilang kunin kahit gaano karami ang gusto nila. Umupo rin sina Taishi at Puron, habang si Puron ay tumatalon-talon sa tuwa,
paulit-ulit na nagsasabing, puro. Kalma namang sinabi ni Taishi na sa dami ng mana grass dito, sapat na ito para matustusan ang kanilang pamumuhay ng ilang buwan, o baka isang taon pa. Panalo na raw yun para sa isang araw na loot. Matapos ang ilang sandaling pamimitas, isinara ni Taishi ang kanyang bag, tumayo, at sinabing aalis na sila. Tinawag niya ang lalaki at sinabing sapat na ang nakuha nila. Naguluhan ang lalaki at nagtanong kung iyon lang ba talaga ang kukunin ni Taishi. Sa tingin daw niya, dahil pinaghirapan nilang hanapin ang lugar na ito, mas mabuting damihan na nila ang pagkuha. Maingat na ipinaliwanag ni Taishi na kahit kailangan niya ng mana grass, hindi tama na kunin lahat. Mahalaga raw ang mga ito sa balanse ng dungeon ecosystem. Wika niya, hindi kailangang maging sakam, at higit pa sa sapat ang nakuha niya. Pinayuhan din niya ang lalaki na mamitas lang ng sapat. Nagulat ang lalaki sa narinig at dali-daling sumunod kay Taishi, sabay sabing alam na raw niya noon pa na si Taishi ay isang taong karapat-dapat tularan. Ngumiti si Taishi at inaya siyang sumama. Habang naglalakad sila, masayang nagtanong ang lalaki kung pwede ba silang maging team. Ngunit bago pa man niya matapos ang tanong, bigla na lang lumitaw ang isang kakaibang halimaw at sinuntok siya ng malakas. Bago pa makagalaw si Taishi, nilunok agad ng halimaw si Nit, dahilan para tulala siya sandali. Agad siyang sumugod, handang suntukin ang halimaw ng sobrang lakas na pati ninuno nito ay mararamdaman. Hindi man lang nakaiwas ang halimaw ng sipulan ito ni Taishi sa mukha. Habang nahihilo pa ang halimaw mula sa tama, mabilis na sumunod si Puron at tinira ang lalamunan nito para mailabas si Nit ng ligtas. Bumagsak ang halimaw sa lupa at doon ay isinukas si Nit, na balot sa kakaibang jelly-like slime na ginawa ni Puron para protektahan siya sa paglabas. Lumapit si Taishi, bahagyang nasasaktan ang braso dahil sa suntok kanina, habang si Nit ay nakahandusay pa rin sa slime ball. Agad tinanong ni Taishi kung ayos lang siya. Medyo nanginginig pa si Nit at sinabing sobrang nakakatakot sa loob, madilim, mainit, at nakakakilabot. Nang bumalik sa normal na anyo si Puron at natunaw ang slime, bumagsak siya mismo sa ulo ni Nit. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Taishi at sinabing buti na lang at hindi siya nahuli. Dahil kung nagkataon ay baka may masamang nangyari. Pero sagot ni Nit, huwag siyang magmukhang sobrang seryoso at nagpasalamat dahil kay Taishi ay ligtas siya ngayon. Habang masayang tumatalon si Puron, naging seryoso si Taishi at sinabing ayaw na niyang maulit iyon. Hindi raw niya kakayaning mawala ang isang taong mahalaga sa kanya, at ayaw niyang mailagay ulit si Nit sa panganib. Natahimik si Nit, saka biglang niyakap si Taishi. Sinabi niyang mabuting tao ito at nangangako siyang hindi na siya mag-aalala ulit. Dahil mahalaga siya kay Taishi, sisikapin niyang manatiling buhay at laging nasa tabi nito. Medyo naiilang si Taishi at, matapos ang ilang segundo, sinabi niyang hindi naman niya direktang sinabi na mahalaga si Nit sa kanya. Pero nakangiti lang si Nit at sagot na alam na niya iyon kahit walang salita, tipong umaasa lang sa vibes at kumpiyansa. Pagkalabas nila sa dungeon, nagtungo sila sa Japan Dungeon Association Takikawa Branch. Pagpasok pa lang, bahagyang niyakap ni Nit si Taishi at aminadong naiilang pa rin siya sa maraming tao. Sinabi ni Taishi na wala silang choice, kailangan nilang ibenta ang mana kaya nandito sila. Sa front desk, mainit silang sinalubong ni Takahara at nagpasalamat sa pagpunta. Magalang na bumati si Taishi habang si Nit naman ay nanigas at tahimik lang. Iniisip na mas mukha pang halimaw si Takahara kaysa tao. Ipinakita ni Taishi ang dala niyang bag at sinabi na tapos na ang request, saka ipinakilala si Nit bilang tumulong sa pagkuha ng mana grass. Nagulat si Takahara sa dami ng laman ng bag at nagtanong kung galing sila sa B-rank cave sa unknown territory. Kumpiyansang tumango si Taishi at kinumpirma. Sinabi ni Takahara na karaniwang may king wild boar doon. Sumang-ayon si Nit at sinabi na tinalo iyon ni Taishi at Puron sa isang suntok lang. Tinanong ni Taishi kung pwede ring ibenta ang karne at buto ng boar. Biglang nagulat si Nit at bumanat na para kay Puron daw iyon, pero plano pala nitong ibenta. Natawa si Taishi at inamin na kaunti lang ang ibebenta, habang ang natitira ay baon pa rin ni Puron. Nanatiling tulala si Takahara, iniisip kung totoong ang natalo nila ang king wild boar sa isang suntok. Kinumpirma ni Nit na totoo yun at pinuri sina Taishi at Puron. Nakangiti lang si Taishi at sinabing oo lang si Nit habang masayang gumalaw si Puron. Sinabi ni Takahara na ipoproseso na ang settlement at maghintay lang sila. Masayang sumigaw si Nit at nagpasalamat para sa rewards.
Habang pinagmamasdan sila ni Takahara, tahimik niyang naisip na ngayon lang siya nakarinig ng slime na kayang talunin ang isang B-class monster, lalo na mula sa isang F-class boy na may kontrata sa ganoong slime. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa kanila, iniisip kung sino talaga sila. Biglang napasigaw sa tuwa si Neat habang sabay nilang tiningnan ni Taishi ang kanilang mga cellphone. Ipinahayag ni Neat na iyon ang pinakamalaking reward na nakuha niya sa buong buhay niya. Maging si Taishi at Puron ay halatang nagulat. Inamin ni Taishi na hindi siya makapaniwala na makakakuha sila ng ganoon kalaking halaga mula lang sa isang madaling dungeon. Ngumiti si Takahara at sinabing isa iyon sa top 5 settlements na naproseso nila, saka siya nagtanong kung ano ang plano nilang gawin sa pera. Habang naglalakad palabas, sinabi ni Taishi na uunahin niyang bayaran ang tambak na renta at utility bills. Dagdag pa niya, bibili rin siya ng masasarap na pagkain para kay Puron. Natuwa naman si Takahara at sinabing ganoon nga ang inaasahan niya mula kay Taishi. Nagdagdag pa siya na kung may mga bagong requests, siya mismo ang tatawag. Tumango si Taishi at nagpasalamat bago sila tuluyang umalis. Habang naglalakad, patuloy pa ring pinagmamasdan ni Takahara ang tatlo at iniisip na malamang ay madalas pa niya silang makikita mula ngayon. Pagkalabas nila, nagpasalamat si Neat kay Taishi ng may ngiti, at sinabing simula nang makilala niya si Taishi at Puron, marami siyang na-realize. Hindi na raw lang para sa sarili niya ang buhay niya, at napagpasyahan niyang mamuhay ng mas totoo sa sarili. Natuwa si Taishi at sinabing sigurado siyang magtatagumpay ito. Nangako si Neat na magiging cool tulad ni Taishi at Puron, saka nagpaalam at sinabing magiging ibang tao na siya sa susunod nilang pagkikita. Bago tuluyang umalis, tinanong pa niya kung pwede silang bumuo ng team kapag lumakas na siya. Tahimik lang na pinanood ni Taishi ang pag-alis nito at napangiti, iniisip na simula nang makilala niya si Puron, puro magagandang bagay na ang nangyayari. Sumagot si Puron ng masayang, puro, kaya hinapload siya ni Taishi at sinabing kailangan na nilang asikasuhin ang ilang bagay. Napatilt ng ulo si Puron, kaya ipinaliwanag ni Taishi na matapos bayaran ang renta at bills, mag-show shopping sila. Biglang natuwa si Puron at muling nagsabi ng puro. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Taishi ang pagbabayad at magkasama silang namili. Nag-try sila ng iba't ibang bagay, nag-enjoy, at bumili ng pagkain. Pag-uwi, nagluto si Taishi ng masarap na hapunan at masayang kumain silang dalawa. Pagkatapos kumain, magkasama silang nag-relax sa bathtub. Nakasandal si Taishi at napabuntong hininga, sinasabing matagal na mula nang huli siyang magkaroon ng ganitong katahimikan. Tinawag pa niya itong, the best thing ever. Si Puron naman ay masayang nagpalutang-lutang sa tubig bago umupo sa gilid ng bathtub, dahilan para mapangiti si Taishi. Tinanong niya kung masarap din ba ang pakiramdam, at tumugon si Puron ng mahinhin na, puro. Masaya muna si Taishi, pero biglang naging seryoso ang mukha niya. Sinabi niyang nakakabahala rin ang pagiging relaxed nila, at naisip niya kung kamusta si Karen, lalo na matapos ang nangyari sa school. Sumulyap si Puron at nagsabi ng, Puron, na tila nag-uudyok na tawagan na lang niya kung nag-aalala siya. Agad tumayo si Taishi, nagpunas, nagbihis, at kinuha ang cellphone. Nag-alinlangan siya kung okay bang tawagan si Karen ngayon dahil baka gabi na. Kahit sinabi nitong pwede siyang mag-contact anytime, iniisip pa rin niyang baka istorbo. Halos makatulog na si Puron at mahinhin na nagsabi ng puro na parang sinasabi na huwag nang mag-overthink. Iniisip ni Taishi kung mas mabuting mag-email na lang siya, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Nagulat silang dalawa nang makita sa screen na si Karen ang tumatawag. Agad itong sinagot ni Taishi, habang tumalon si Puron sa balikat niya para makinig. Maingat niyang binati si Karen, na agad ding bumati pabalik at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot si Taishi na okay lang siya, at tinanong kung ayos lang din si Karen. Sinabi nitong okay naman siya, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Nawala ang ngiti ni Taishi at kinabahan, iniisip kung ano ang nangyari. Sandaling tumigil si Karen bago muling nagtanong kung ayos lang si Taishi. Ngunit pinutol siya nito at ikinwento na nakatapos siya ng isang B-rank request ngayong araw. Ipinahayag niya na plano na niyang kumuha pa ng mas maraming requests mula sa association para kumita pa. Nang tanungin niya kung ayos lang ba si Karen, tumugon nito na okay lang siya, pero may kakaiba raw kay Kasai sa school kanina. Pagkarinig ng pangalan, nanahimik si Taishi at napadiin ang panga, hindi niya talaga gusto ang taong iyon. Ikinwento ni Karen na nagwawala si Kasai dahil hindi niya magamit ang skills niya.
Para sa kanya, pathetic yun at baka karma na rin sa ginawa niya. Dagdag pa niya, wala raw balak si Kasai na humingi ng tawad kay Taishi, at hindi niya papayagang makatakas ito ng basta-basta. Si Taishi ay sandaling natahimik bago mahinahong itanong kung may iba pa bang gustong pag-usapan si Karen, dahil alam niyang hindi lang ito tumawag para magreklamo tungkol kay Kasai. Saglit na tumigil si Karen at inamin na matagal na niyang gustong itanong ang isang bagay. Dahan-dahan niyang binanggit ang tungkol sa mga magulang ni Taishi at tinanong kung masakit ba para sa kanya nang mawala ang mga ito sa aksidente. Tahimik na sumagot si Taishi ng, oo, masakit talaga. Kahit ngayon daw, kapag naaalala niya, bumibigat pa rin ang dibdib niya. Agad namang humingi ng paumanhin si Karen, sinasabing hindi niya dapat binuksan ang ganoong masakit na paksa. Ngunit pinutol siya ni Taishi, mahinahong ipinaliwanag na kahit masakit at miss na miss pa rin niya ang mga ito, mas pinipili niyang mabuhay ng mas masaya para sa kanila. Determinado siyang magpatuloy sa buhay kasama ang mahahalagang kaibigan na nasa tabi niya ngayon. Kinuha pa niya si Puron, habang nakangiti si Karen at sinabing iyon na nga ang inaasahan niya mula sa isang taong positibo gaya ni Taishi. Nagpasalamat siya sa sagot nito. Medyo nagtataka si Taishi at tinanong kung may nangyari ba, pero bago pa siya matapos, sinabi ni Karen na kailangan na niyang ibaba ang tawag dahil may gagawin pa siya. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang umupo sa isang upuan sa tabi ng kama sa ospital, halatang may mabigat na iniisip at may halong pagkadismaya. Samantala, nakatitig lang si Taishi sa telepono, medyo nalilito at may halong inis, parang alam niyang may itinatago ang kaibigan pero ayaw nitong aminin. Nabanggit niya kay Puron kung napansin din ba nitong parang may kakaiba kay Karen. Mahinang sumagot si Puron na nag-aalala rin siya. Tumango si Taishi, sinabing gusto niyang tulungan ito, pero hindi siya sigurado kung nag-iisip lang ba siya ng sobra. Biglang tumunog ulit ang phone niya. Pagbukas niya, nagpakilala ang tumatawag bilang si Seisamori, ang homeroom teacher niya. Ipinaabot nito na gusto siyang kausapin ng principal tungkol sa voluntary withdrawal niya sa school, at tinanong kung pwede siyang pumunta kinabukasan. Pumayag si Taishi. Kinabukasan, dumating siya sa school. Habang papasok sa opisina ng principal, may ilang estudyanteng nakakita sa kanya at nagbulungan, tinatanong kung siya ba talaga si Taishi. Narinig pa niya ang usapan na siya raw ang nakalinis ng B-rank dungeon at tinalo si Kasai at ang grupo nito mag-isa. May iba pang nagsabing parang picnic lang sa kanya ang SS rank dungeon, at may nagbiro pang baka nagbi-bench press lang siya ng monsters bilang warm-up. Pagkatapos niyang kumatok, pinapasok siya ng principal. Umupo siya sa sofa at tinanong ng principal kung siya nga ba si Taishi, dahil marami na raw siyang naririnig tungkol dito. Diretso namang tinanong ni Taishi kung ano ang dahilan ng pagpapatawag kahit nag-withdraw na siya. Ipinaliwanag ng principal na gusto niyang kanselahin ang withdrawal at umaasa siyang bumalik si Taishi bilang estudyante. Nagulat si Taishi at tinanong kung seryoso ito. Sumang-ayon si Seisamori, dagdag pa na sinabi raw ni Karen ang totoong nangyari, kaya naintindihan na niya ang dahilan ng pag-alis ni Taishi. Aminado si Seisamori na kung binubuli talaga si Taishi, dapat sinabi nito. Lihim namang naiinis si Taishi, iniisip na ilang beses na nga niyang sinabi kay Seisamori noon pero binaliwala lang siya. Pumasok ang principal sa usapan at sinabing huwag na siyang mag-alala dahil aayusin na raw ang lahat. Hindi rin daw niya kailangang pumasok araw-araw at pwede na lang mag-submit ng activity reports para hindi maapektuhan ang trabaho niya sa Dungeon Association. Na-realize ni Taishi na pati principal ay alam na rin ang tungkol sa trabaho niya sa dungeon. Biglang nagtanong ang principal kung bakit tinago niya ang ganitong kalakas na power ng matagal. Hindi na niya hinintay ang sagot at sinabi pang baka next target ni Taishi ay A-rank dungeons. Nakangiti nitong hiling na manatili siya kung sino siya ngayon at bumalik bilang estudyante, pero hindi ngumiti si Taishi. Kahit pinupuri siya at sinasabing hindi nila na-realize na may ganoong talento sa kanilang paaralan, alam niya na hindi yun totoong paghingi ng tawad, gusto lang nila siyang pabolaikan dahil nakita nila ang lakas niya. Kalma niyang sinabi na mas gusto niyang ipagpatuloy ang buhay niya ngayon at wala siyang balak bumalik sa school, dahil mas masaya siya sa bagong landas na tinatahak niya. Nang marinig iyon, halatang nadismaya ang principal at sinabing mas malalim pala ang sugat na iniwan sa kanya ng nakaraan. Tinawag nito ang ilang tao, at pumasok si Kasai at ang grupo nito. Tahimik lang na pinagmasdan ni Taishi, nagtataka kung bakit sila nandoon. Lumapit si Kasai at medyo naiilang na tinanong kung kamusta na siya mula noong huling pagkikita nila. Pagkatapos, sabay-sabay silang yumuko at sumigaw ng sorry, nang sabay-sabay.
Naroon si Taishi, nakatitig sa kanila na parang hindi makapaniwala kung iyon nga ba talaga si Kasai na kilala niya noon. Lumapit ang principal kay Kasai at sa grupo nito, pagkatapos ay humarap kay Taishi at kalmadong tinanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Dagdag pa ng principal, dapat daw ay magpakatotoo siyang lalaki at tanggapin ang paghingi ng tawad ng kanyang mga kaklase. Sinabi pa nito na kung gusto ni Taishi, paparusahan ng paaralan ang tatlo ng maayos. Pagkatapos, humarap siya kay Sesame at mariing inanunsyo na pati ang homeroom teacher na binaliwala ang bullying at pinrotektahan ang grupo ay mapaparusahan din. Muling bumaling sa kanya ang principal at sinabi na kung babalik siya sa paaralan, gagawin nilang ganoon ang school life na gusto ni Taishi. Idinagdag pa nito na wala naman daw siyang mawawala sa kasunduang iyon, ang kailangan lang ay maging pride ng paaralan. Sa madaling salita, gusto nilang gawing parang poster boy si Taishi. Tahimik na pinag-isipan ni Taishi ang alok. Alam niyang maganda ang mga kondisyon at posibleng ito na ang pagkakataong magkaroon siya ng school life na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya, nilinggan niya si Puro na tila naglalabas ng galit at matinding killing intent, gaya ng tuwing makakita ito ng mga halimaw. Agad niyang kinuha ang bag at mahinahong sinabi na iisipin muna niya ang alok. Tumayo siya, nagpaalam, at nagsimulang maglakad papalabas ng opisina. Sinubukan siyang pigilan ni Sesame at ng principal, hinihiling na makinig pa, pero hindi siya tumigil. Sa likod niya, mariing sinuntok ni Kasai ang kamao at mahina itong sumumpa. Pagkalabas ng opisina, niyakap ni Taishi si Puron at mahinahong sinabi na ayos lang ang lahat, pinapakalma ito. Humingi rin siya ng paumanhin, aminadong tila kumakapit pa siya sa mga bagay na hindi na dapat. Sa di kalayuan, nakita siya ni Karen at mabilis na lumapit. Nang makita ito, muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Taishi. Ilang sandali pa, magkatabi silang naupo sa isang bench sa school grounds. Biniro ni Karen na hindi niya inakalang mismong principal ay lalabas ng royal office nito para lang kanselahin ang withdrawal ni Taishi. Masaya raw siya na ayos na ang lahat. Taos pusong nagpasalamat si Taishi, binanggit na sinabi ni Sesame kung paano ipinaliwanag ni Karen ang lahat at kung gaano ito nakatulong. Ngumiti lang si Karen at sinabing ginawa lang niya ang dapat gawin. Tumingin siya kay Taishi at marahang nagtanong kung ayos lang ba talaga ito, dahil parang hindi naman siya masaya kahit tapos na ang gulo kay Kasai. Tumingin si Taishi sa lupa at bahagyang ngumiti, sinasabing hindi pa siya sigurado kung tama bang bumalik sa paaralan. Hinikayat siya ni Karen na huwag masyadong mag-alala at na baka makatulong kung pag-isipan niya ang future. Dagdag pa nito, matalino raw na desisyon ang makapagtapos. Habang tahimik siyang nakikinig, biro ni Karen na higit sa lahat, gusto niyang maranasan ang student life na kasama si Taishi. Napako si Taishi sa narinig, namula ang pisngi, at mabilis na tumibok ang puso. Lihim niyang inisip kung iyon ba ay isang confession, at higit pa roon, hindi siya makapaniwala na isang cute na babae tulad ni Karen ang magsasabi noon sa kanya. Pinilit niyang kumalma at magmukhang cool sa napakalaking sandaling iyon. Pero biglang tumunog ang phone ni Karen. Bago pa siya makapagtanong kung espesyal ba ang tingin nito sa kanya, sinagot na nito ang tawag, mabilis na tumayo, at nagmadaling umalis. Naiwan si Taishi na nakatitig, litong-lito at nagtataka. Unti-unti niyang na-realize na may mali. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang simpleng usapan ang tawag kagabi, malamang ay gusto talaga nitong ibahagi ang isang problema. At ngayon, iniisip niya kung ano ang mabigat na iniinda ni Karen. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.